Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 541 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mukhang hindi madaling talunin ang Earth Bear kahit para kay Alvin. Napabuntong hininga si Lucius. Oo. Hindi ko akalain na ganito pala talaga katikot ang depensa ng Earth Bear. Malalim na sumang-ayon si Henry. Sa himpapawid sa itaas ng caged battle arena, ang mga mata ng matandang lalaki na namuno sa arena ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat. Talagang nakakatakot si Alvin gaya ng sinasabi ng mga alingawngaw. Sa murang edad, ang kanyang cultivation ay umabot na sa ika-4 na antas ng Void Prying stage at naintindihan pa niya ang dalawang uri ng half-step advanced force. Talagang nakakagulat. Nagulat si Alvin sa matanda. Umuungol. Bagamat hindi nagawang sakta ng Tempest Point ni Alvin ang Earth Bear, matagumpay itong nagalit dito. Itinaas ng Earth Bear ang ulo nito upang tingnan si Alvin habang naglalabas ito ng galit na sukdulan ang galit, at ang pares ng pulang-pula nitong mga mata ay walang kahit katiting na damdamin. Bang! Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, ang 4 na paa ng Earth Bear ay biglang tumapak sa lupa, at ang katawan nito na napakalaki na parang bundok na umaakyat sa langit. Whoosh! Bagamat ang katawan ng Earth Bear ay napakalaki, ang bilis nito ay hindi gaanong mabagal, at tila ito ay naging isang higanteng bola ng kanyen habang mabangis na pinasabog patungo kay Alvin. Ang pares ng matutulis na pangil nito ay kumikislap pa na may malagim at malamig na ningning, at tila kaya nitong tumago sa lahat. Maaaring isipin na kung si Alvin ay tinamaan ng mga pangil ng Earth Bear na ito, ang kanyang katawan ay tiyak na magkakaroon ng dalawang mabagsik na butas ng dugo na tumago sa kanyang katawan. Nang harapin ang mga pangil ng Earth Bear na natatakpan ng half-step advanced Earth Force at nagtataglay ng nagngangalit na origin energy, bahagyang nanlamig ang mga tingin ni Alvin at walang kahit katiting na takot. Ipoipo. Gumalaw ang katawan ni Alvin kasabay ng hangin, at gumalaw upang harangin ang Earth Bear habang sinasabayan ng alon ng tunog ng muffled na kulog. Kapag ang Earth Bear ay umalis sa lupa, ito ay katumbas ng pag-abandona sa bentahe ng Earth Force, at hindi ito nakakakuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa. Malinaw na alam ni Alvin sa kanyang puso na sa sandaling ang Earth Bear ay umalis sa lupa, ito ay katumbas ng pagbibigay ng lakas ng 300 sinaunang mammoth. Sa kasalukuyan, ito ay nag-charge, at ang kasama nito sa pag-charge ay 6,500 na sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan. Tempest Point. Sabay-sabay na gumalaw ang mga kamay ni Alvin habang itinuturo niya gamit ang dalawang daliri, at ang kanyang mga target ay diretso sa mga pangil ng Earth Bear. Swish! Swish! Ang puwersa ng punto ng Tempest Point ay umikot sa mga daliri ni Alvin at para siyang tinulungan ng Diyos habang siya ay gumagalaw, na nagbabalak na bumangga sa ulo sa mga pangil ng Earth Bear. Umuungol. Ang Earth Bear ay nagpakawala muli ng galit na galit, at ang Origin Energy Barrier ay muling lumitaw sa katawan nito, at bumangon kasama nito ang half-step Advanced Earth Force. Malinaw, gusto nitong ulitin ang parehong galaw at hadlangan ang Tempest Point ni Alvin. Sa tingin mo ba magiging kasing swerte ka ng dati? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Itinuro ang kanyang mga daliri, at ang puwersa ng punto ng Tempest Point na nakapilipit sa kanyang dalawang daliri ay biglang nag-vibrate ng matindi. Ang dalas ng mga vibrations ay lumago ng mas mataas at mas mataas. Lindol energy sa sukdulan. Kanina, kung ginamit ko ang Quake Energy sa sukdulan, ang Defensive Light Barrier na pinalakas ng 6,800 na sinaunang mammoth silhouette ay maaaring hindi na makadepensa laban dito. Pabayaan mo na ngayon. Ang panghahamak ay lumitaw sa puso ni Alvin. Ito ay paghamak sa Earth Bear. Ang kaitikot-takot ng Quake Energy sa sukdulan ay isang bagay na tanging mga taong nakaranas nito mismo ang makakaalam. Ang dalas ng vibration ng Tempest Point ay nadagdagan sa limitasyon. Sa wakas, ang dalawang daliri ni Alvin ay bumangga sa pares ng pangil ng Earth Bear. Sa mata ng mga tagalabas, ang pangangatawan ni Alvin ay lubos na hindi maikukumpara sa Earth Bear.
Ang haba ng isang pangil ng Earth Bear ay nakapagkumpara sa taas ni Alvin. Nabaliw na ba itong si Alvin? Nang makita nilang gustong harapin ni Alvin ang Earth Bear na sumisingil sa ulo, maraming manunood ang hindi maiwasang umiling. Nadama nilang lahat na labis na pinahahalagahan ni Alvin ang kanyang sarili. Ang taong ito, si Alvin, ay tunay na baliw. Nagkatinginan sina Henry at Lucius, at nakita nilang pareho ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Nililigawan si kamatayan. Nang makita ni Horace ang eksenang ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang ngiti ng panunuya na puno ng kasiyahan. Sa sandaling ito, tila nakita na niya ang eksenang tinusok ang katawan ni Alvin ng mga pangil ng Earth Bear. Bang! Bang! Dalawang tunog ng butas sa tainga ang biglang tumunog at pumasok sa tenga ng lahat sa caged battle arena. Ito. Paano ito naging posible? Siya. Sinira niya talaga ang depensa ng Earth Bear. Isang alon ng nagtatakang mga boses ang umalangaw-ngaw sa caged battle arena, at sila ay bumangon at bumagsak. Sa kalangitan sa itaas ng caged battle arena, itinuro ni Alvin ang kanyang dalawang daliri, at ang dalawang Tempest Point ay talagang direktang naputol sa mga pangil ng Earth Bear. Hindi lamang iyon, malinaw na nakita ng lahat na kasama ng mga daliri ni Alvin na patuloy na pasulong, ang mga pangil ng Earth Bear ay nabasag at napalitan ng kawalan sa huli. Fu! Fu! Sa ilang sandali, ang mga daliri ni Alvin ay mabangis na tumusok sa bungo ng Earth Bear. Awo! Ang Earth Bear ay nagpakawala ng isang nakakabinging matinis na sigaw, at ang napakalaking katawan nito ay nagsimulang manginig ng matindi. Crack crack! Walang katapusan ang malinaw na tunog ng mga buto na nabali at nadudurog. Ang mga malupit na alulong ng Earth Bear ay unti-unting bumaba pagkatapos ay tuluyang naglaho sa huli. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, ang mga escarlate na mata ng Earth Bear ay nakadilat nang bumagsak ang napakalaking figure nito sa lupa at mabangis na bumulusok sa arena. Kasunod nito, isang pagyanig ang yumanig sa buong arena. Samantalang ang Earth Bear ay ganap na walang anumang palatandaan ng buhay. Ito ay patay na. Nakakamatay na tahimik ang paligid ng arena. Ang mga tingin ng lahat minsan ay bumababa sa napakalaking katawan ng patay na Earth Bear, at minsan ay binaril sa kalangitan sa itaas ng arena. Sa kalangitan sa itaas ng arena, isang binata na nakadamit ng violet na nakatayo sa himpapawid. Tumulo! Tumulo! Sa pares ng hintuturo na casual niyang inilagay sa kanyang tagiliran, dahan-daang tumulo ang maraming patak ng nakasisilaw na sariwang dugo. Iyon ang dugo ng Earth Bear. Sa sandaling ito, ang lahat sa eksena ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Paano niya nagawa? Sa kalangitan sa itaas ng arena, ang matandang lalaki na namumuno sa mga nakakulong na labanan ay ganap na natulala. Ang eksena noon ay isang bagay na kahit siya ay hindi inaasahan. Noong una ay naisip niya na kahit na ang Earth Bear ay hindi umasa sa pagkuha ng suporta mula sa enerhiya ng lupa, si Alvin ay ganap na hindi makakapagbukas ng depensa nito. Ngunit pinatunayan ng mga katotohanan na sobrang niyang tinansya ang Earth Bear. Hindi. Dapat sabihin na minamaliit niya si Alvin. Ang lakas ni Alvin ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Abnormal. Nanginginig ang kamay ni Lucius na nakahawak sa armrest ng upuan at pilit niyang tinanggal ang armrest nito. Freak! Nanigas ang figure ni Henry. Bagamat ang dalawa sa kanila ay puno ng kumpiyansa kay Alvin mula pa noong una, pagkatapos nilang masaksihan ang nakakatakot na pagtatanggol ng Earth Bear, pareho silang bahagyang kulang sa tiwala at pagdududa. Nag-alinlangan sila kung talagang nagawang patayin ni Alvin ang Earth Bear at manalo sa caged battle na ito. Pinatunayan ng mga katotohanan na masyado silang nag-iisip. Ang Earth Bear ay walang halaga kay Alvin. Hindi. Imposible. Paano ito naging posible? Walang tigil na umiling si Horace, at ayaw niyang maniwala na totoo ang eksenang nasa harapan niya. Ang lakas ni Alvin ay talagang nakakatakot sa lawak na ito. Bago sa kanya, ang Earth Bear ay talagang tulad ng isang piraso ng papel, at ito ay hindi kapanipaniwala. Tulad ng inaasahan sa figure na kayang sugpuin ang 5 dakilang Young Master, pambihira siya gaya ng inaasahan. Napabuntong hininga ang matandang lalaki sa likod ni Horace, at tumingin siya kay Alvin na may mga mata na puno ng takot. Si Alvin ay nanalo. Haha!
Tumaya ako kay Alvin, malaki na ang kinita ko sa pagkakataong ito. FK. Akala ko napakabigat ng Earth Bear, pero hindi ko inaasahan na papatayin ito ni Alvin sa kanyang pangalawang hakbang. To think na tumaya ako ng napakalaking pera sa Earth Bear. Muntik na rin akong tumaya sa Earth Bear. Ang karamihan ng mga manunood sa mga lugar na nanunood ay may magkahalong iniisip. Siyempre, mas marami pang tao ang tumindig sa tuwa at nag-cheer para kay Alvin. Alvin, maganda. Tulad ng inaasahan sa pinakapangit na henyo na martial artist sa kasaysayan ng ating Azure Forest Imperial Kingdom, karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ang presensya ni Alvin sa Azure Forest Imperial Kingdom ay tunay na magandang kapalaran ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang grupo ng mga manunood ay hindi napigilan ang kanilang papuri kahit kaunti. Samantalang si Alvin sa halip ay walang pakialam sa lahat ng ito. Ang inaalala niya ay ang dugo ng Scarlet Phoenix. Ang misteryosong dugo na binanggit ng matandang namumuno sa arena. Senior. Tumingin si Alvin sa matandang lalaki na nakatingin pa rin sa kawalan at nagkusa na paalalahanan siya. Nakabawi ang matandang lalaki mula sa kanyang pag-iling at sinulyapan si Alvin na may masalimuot na tingin, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at ipinasa ang patak ng nagninangas na pulang dugo kay Alvin. Alvin, binabati kita. Salamat Senior. Natanggap ni Alvin ang nagninangas na pulang dugo at itinago ito sa kanyang special ring na parang nakakuha siya ng isang mahalagang kayamanan. Nagbigay siya ng matinding pagsisikap para pigilan ang pananabik sa kanyang puso. Pagkatapos niyang makuha ang dugong Scarlet Phoenix, umalis si Alvin sa arena at bumalik sa seating area. Kahit saan siya dumaan, ang masa ng mga manunood ay sumasaludo sa kanya gamit ang kanilang mga mata. Tanging ang mukha ni Horace ay labis na madilim, at isang walang awa na ningning ang sumilay sa kanyang mga mata. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay naging gintong liwanag nang makita niyang bumalik si Alvin, at labis siyang natuwa nang bumaba siya sa balikat ni Alvin. Para bang masaya siya para kay Alvin dahil nanalo siya sa cage battle. Alvin, may kakayahan ka talaga. Ang lakas ng pagtatanggol ng Earth Bear na iyon ay napakapangangilabot, ngunit ito ay direktang sinira mo. Napabuntong hininga si Lucius na may emosyon. Mukhang nagpipigil ka kapag nakikipag-spar sa amin ng normal. Si Henry ay tumingin ng malalim kay Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin at hindi na nagsalita pa. Sa kasalukuyan, ang lahat ng kanyang iniisip ay nasa patak ng dugong Scarlet Phoenix. Ang dugong Scarlet Phoenix ay nagawang gawing rebirth pill. Samantalang ang rebirth pill ay isang uri ng sobrang nakakapanghinayang medicinal pill. Noong unang buhay ng Rebirth Martial Emperor, mayroon lamang siyang lakas na tumayo ng buong pagmamalaki sa harap ng lahat ng Martial Emperor sa Cloud Continent pagkatapos ubusin ang Rebirth Pill. Higit sa lahat, walang restriction sa cultivation para ubusin ang Rebirth Pill. Huminga ng malalim si Alvin, at ang kanyang kalooban ay tumaas ng husto. Kung matagumpay kong napino ang Rebirth Pill bago ang martial competition ng 10 Dynasties at ubusin ito. Bakit kailangan kong mag-alala na hindi ko kayang makipagkompetensya sa mga batang henyo ng iba't ibang dynasties? Isang nagninangas na ningning ang lumitaw sa mga mata ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Nagpatuloy ang mga nakakulong na labanan sa loob ng arena. Maraming mabangis na hayop, demonyong hayop, at mga alipin ang isa-isang pumasok sa arena. Nakipag-away sila sa isa't isa o nakipaglaban sa mga taong pumasok sa arena, at ito ay lubos na kahanga-hanga. Sa gitna nila, mayroong ikatlong antas na Void Prying Stage na alipin na pumasok sa arena at si Sword Young Master ay pumasok sa arena upang makipaglaban sa kanya. Sa kasalukuyan, ang cultivation ng Sword Young Master ay nakalusot na sa ikatlong antas ng Void Prying Stage, at siya ay isang antas na mas mababa kay Alvin at Crazy Young Master. Kahit na hindi niya nagamit ang isang spirit weapon, ang tatlong talampakang haba ng sword light na pinalapot ni Sword Young Master sa kanyang daliri, kasama ng half-step advanced sword force na naintindihan niya, ay kayang sirain ang anumang hadlang. Ang pangatlong antas ng Void Prying Stage na alipin ay pinatay niya sa isang galaw, at nakuha niya ang kaukulang gantimpala. 542. Ang Sword Young Master na ito ay mas malakas kaysa sa Crazy Young Master na iyon. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Horace.
Dahil gumamit lamang si Lucius ng cultivation sa ikalawang antas ng void prying stage nang salakayin niya si Horus kanina, natukoy ni Horus na mas mababa ang cultivation ni Lucius sa Sword Young Master. Kasabay nito, hindi nakalimutan ni Horus na kutsain ang Crazy Young Master, ano ang unang niranggo sa 5 dakilang Young Masters. Mas mababa ka pa sa Sword Young Master. Undeserved reputation. Nang umalangaw-ngaw ang boses ni Horus, naging sanhi ito ng parehong Alvin at Sword Young Master na hindi mapigil ang matigilan, pagkatapos ay ngumiti silang dalawa habang sinulyapan si Lucius. Haha! Crazy Young Master, narinig mo ba? Mas mababa ka sa akin. Bahagyang kampante na nagsalita si Henry. Mababa ako sayo. Gusto mo subukan? Ang layunin ng labanan ay lumukso sa mga mata ni Lucius habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Galit na inilibot ni Henry ang kanyang mga mata kay Lucius nang marinig niya ito. Kung gusto mong subukan, pagkatapos ay subukan kasama si Alvin. Mas matanda ka sa akin ng 2 taon sa anumang paraan, nararapat bang ipagmalaki ang iyong paglilinang na higit sa akin? Tahimik na dumaloy ang oras. Sa lalong madaling panahon, isang pang-4 na antas ng void prying stage na alipin ang pumasok sa arena. Sa pagkakataong ito, naiinip na umalis si Lucius sa kanyang upuan, at ito ang naging dahilan upang hindi maiwasan nina Alvin at Henry na tumingin sa isa't isa at ngumiti. Napagtanto nila na bilang Crazy Young Master, at bilang isa na nangunguna sa 5 dakilang Young Masters, si Lucius ay may sariling pagmamataas. Ngayon, gusto niyang gumamit ng mga aksyon para sampilan ng husto ang mukha ni Horus. Gusto niyang ipaalam kay Horus ang tunay niyang lakas. Samantalang nang makita ni Horus si Lucius na nakasash out at ang 6,000 sinaunang mammoth silhouette na lumabas kasama niya sa kalangitan, siya ay ganap na natulala. Talagang itinatago niya ang kanyang paglilinang. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Horus nang bigla niyang naramdaman na para siyang clown kanina. Tanging ang grupo ng mga manunood sa lugar na nanunood ay hindi nagulat. Ang Crazy Young Master ay ang nangungunang figure sa gitna ng 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, kung tutuusin. Sa kasalukuyan, ang Sword Young Master ay nakalusot na sa ikatlong antas ng Void Prying Stage, kaya hindi nakakagulat ang Crazy Young Master na nakapasok sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage. Baliw na Young Master! Baliw na Young Master! Sa spectating area na nakapalibot sa lugar, tuwang-tuwa na tumayo ang grupo ng mga manunood habang sila ay malakas na nagsasaya. Bilang ang pinaka-nangungunang figure sa 5 dakilang Young Masters, matagal nang sikat ang Crazy Young Master, at hindi mabilang ang mga taong humahanga sa kanya. Samantalang sa sandaling ito, naglakad si Lucius sa arena. Nang makita ng pang-4 na antas na void prying stage na alipin si Lucius na nakatayo sa kanyang harapan, walang hangganang pula ang lumitaw sa kanyang mga mata. Baliw Young Master, papatayin kita. Ang boses ng alipin ay namamaos at may halong kalupitan, at ito ay parang isang demonyong hayop na bumuka ang dagwang bibig nito at naghihintay ng pagkakataong lumunin si Lucius. Depende yan kung may kakayahan ka. Nagsalita si Lucius nang walang pakialam, at tuluyan niyang binaliwala ang mga salita ng alipin. Ha! Biglang sumigaw ang alipin, pagkatapos ay kumislap ang kanyang anyo na parang hangin, at tila siya ay naging isang agila na bumaril patungo kay Lucius. Parang gusto niyang hatiin si Lucius sa kalahati. Nang umatake ang aliping ito, bukod sa nagngangalit na origin energy, may mga hibla ng light azure-colored energy na pinaghalo sa loob ng claw na nakalarawan na tumatakip sa kalangitan. Sa kalangitan, 6,200 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condense sa anyo. Ika-4 na antas ng void prying stage. Elementarya lakas ng hangin. Gumagalaw ang kuko kasabay ng hangin sa sobrang bilis, at ito ay nakakabigla. Siyempre, ang bilis ng bilis na ito ay patungo lamang sa mga ordinaryong martial artist. Sa mga mata ni Lucius, ang bilis ng aliping ito ay wala. Bang! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang origin energy ni Lucius ay tumaas at isang suntok ang lumabas. Sa kamao ni Lucius, isang strand ng origin energy na nakondensed sa anyo ang natusok, at tila ito ay naging isang 7 talampakang sibat na ilaw. Eksaktong ginamit ni Lucius ang mga sibat. Ngayon na hindi niya nagamit ang isang spirit weapon spear, hindi naiwasang ihayag niya ang mga katangian ng spear kapag siya ay umatake. Whoosh!
Ang perpektong tuwid na suntok ni Lucius ay nabasag, at ito ay parang isang worm na umaalis sa kuweba nito. Samantalang ang 7 talampakang haba ng sibat na liwanag na kumislap mula sa kanyang kamao ay may mga hibla ng pulang kulay na enerhiya, at ang mga sinulid ng nakakapasong aura ay natatakpan sa loob ng pulang enerhiya. Lakas ng sunog. Sa kalangitan, isa pang 500 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 6,000 sinaunang mammoth silhouette. Malinaw, naintindihan ni Lucius ang half-step advanced fire force. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok, ang kamao ni Lucius ay dumurog na parang tinulungan ng mga Diyos, at ang 7 talampakang sibat na ilaw ay kumislap upang tumagos sa dibdib ng alipin, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo. Bang! Ang bangkay ng alipin ay nahulog, at ito ay ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Lucius, nanalo. Kaagad, isang alon ng pagpalakpak ang umalangaw-ngaw sa paligid ng arena gaya ng inaasahan. Alam kong hindi magpapatalo si Crazy Young Master. Bagamat hindi mataas ang betting ratio sa Crazy Young Master, inilagay ko ang buong kayamanan ko sa Crazy Young Master at kumita ng kaunti. Tulad ng inaasahan sa pinakamataas na figure sa gitna ng 5 dakilang Young Masters ng ating Azure Forest Imperial Kingdom, siya ay may karapat-dapat na reputasyon. Baliw na Young Master, ang ganda. Tuwang-tuwa ang mga manunood sa buong lugar na nanunood. Bukod sa ilang manunood na gustong manalo mula sa hindi inaasahang panalo, ang natitirang mga manunood sa Caged Battle Arena ay tumaya lahat sa Crazy Young Master kung tumaya sila. Lahat sila ay nakakuha ng malaking halaga. Ang reward na nakuha ni Lucius ay isang weapons refinement material na maaaring ituring na mahalaga. Ngunit, para kay Alvin, ang material sa pagpipino ng armas na ito ay mahalaga lamang sa Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi banggitin ang foreign lands, kahit na ito ay nasa Dark Cloud Dynasty, ang material na ito ay malamang na hindi maituturing na isang bihirang bagay. Ngunit si Lucius ay parang nakakuha siya ng hindi mabibaylang kayamanan. Nang bumalik si Lucius, sinadya niyang huminto sa daan at sumulyap ng masama kay Horace. Siguro kung willing ba ang Little Prince na pumasok sa arena para makipaglaban sa isang taong may hindi karapat-dapat na reputasyon tulad ko. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Horace, itinuro niya si Lucius habang nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, ngunit nagkataong wala siyang paraan para pabulaanan. Hindi siya mangangahas na pumasok sa arena kasama si Lucius. Anong biro? Hindi pa banggitin ang tunay na cultivation ni Lucius ay nasa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, kahit na si Lucius ay isa lamang pangalawang level na Void Prying Stage na martial artist, si Lucius ay hindi pa rin isang taong makakalaban niya. Puway! Matapos dahan-daang maglabas ng salita si Lucius, bumalik siya sa panig nina Alvin at Henry. Nagalit ito kay Horace hanggang sa halos mabaliw na siya sa galit. Nang makita nina Alvin at Henry ang eksenang ito, hindi nila napigil ang tumawa, dahil wala sa kanila ang may magandang impresyon kay Horace. Nagpatuloy ang mga nakakulong na labanan sa arena. Natural na nabuo ang disposisyon nitong alipin. Mukhang hindi siya ordinaryong tao bago siya naging alipin. Biglang tumingin si Henry sa alipin na lumitaw sa arena at bahagyang nagulat habang nagsasalita ito. Talaga. Tiyak na hindi ordinaryo ang kapanganakan ng taong ito. Tumango si Lucius habang nagsasalita. Ang mga salita nilang dalawa ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na tumingin ng may pagtataka. Sa isang sulyap lang, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Sa arena, nakatayo doon ang isang alipin na medyo matangkad. Ito ay isang binata na may gusot na buhok na nakasabit ng maluwag sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga mata ay walang kinang, at ang tatak na pagmamay-ari ng isang alipin. Isang salita ang may tatak, kanta. Bang! Nanginginig ang kamay ni Alvin at direktang naputol ang armrest ng kanyang upuan. Alvin, anong problema? Samantala, napansin nina Lucius at Henry na may mali kay Alvin. Napansin nila na ang titig ni Alvin ay nakatitig sa aliping iyon, at baka sa kanyang mukha ang pananabik. Alvin, kilala mo siya? Natigilan si Henry, pagkatapos ay nagtanong siya. Oo. Tumango si Alvin, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang siya ay nasa sabik sa sukdulan. Hindi niya akalain na makikita niya si siya, dito. Paf!
Sa sandaling ito, isang tawa ng pangungutya ang narinig. Narinig ni Horace ang pag-uusap sa pagitan ng grupo ni Alvin at sinabi niya na may halong panunuya, talagang hindi ko akalain na ikaw, Alvin, ay may ganitong alipin ng basura bilang isang kaibigan. Gaya ng inaasahan, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Alipin ng basura. Ang mga salita ni Horace ay parang fuse na lubos na nagpasindi sa apoy ng galit ni Alvin. Whoosh! Agad na tumayo si Alvin mula sa kanyang upuan. Bang! Dahil sa puwersang ginawa mula sa kanyang mga paa, ang mga tile sa sahig ay pilit na nabasag, at ang galit ni Alvin ay mauunawaan mula rito. Whoosh! Kaagad, si Alvin ay nag-transform sa isang bugzo ng hangin na dumating bago si Horace. Ang kamay ni Alvin ay nakaunat na parang kidlat, at bago mag-react si Horace, sinakal na ni Alvin ang leeg ni Horace na parang agila na humahawak ng sisiw, at pilit na hinawakan ni Alvin si Horace. Sabihin mo ng isang beses. Ang mga mata ni Alvin ay iskarlate na pula at puno ng layuning pumatay na tila naghihintay na lumunin si Horace. Sa sandaling ito, si Alvin ay tila naging isang uhaw sa dugo na mabangis na hayop. Siya ay ganap na nabaliw. Natarante si Horace. Hindi niya akalain na ang isang pangungusap mula sa kanya ay maaaring maging dahilan upang magkaroon ng ganitong reaksyon si Alvin. May nasabi ba akong mali? Sa sandaling ito, ang lalamunan ni Horace ay sinakal ni Alvin, at gusto niyang labanan ngunit ang kanyang origin energy ay kakabangon lang ng ito ay pinigilan ng origin energy ni Alvin. Unti-unting namula ang mukha ni Horace. Kuya Ping, iligtas. Iligtas mo ako. Sumigaw si Horace para humingi ng tulong sa matandang nasa tabi niya. Samantala, ang matanda ay nakabawi na rin sa kanyang pagkagulat, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang siya ay sumigaw sa isang mahigpit na boses. Alvin, pabayaan mo ang munting prinsipe. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Gayunpaman, si Alvin sa halip ay tila hindi niya narinig ang mga salita ng matanda, at hindi niya pinansin ang matanda. Makinig kang mabuti. Hindi siya alipin ng basura. Ang pula ng dugo sa mga mata ni Alvin ay nakakabighani at napakasama, at nagsalita siya ng salita sa bawat salita. Ngayon, hindi mahalaga kung sina Lucius at Henry ang sumugod, si Horace, o ang matandang nasa tabi ni Horace, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit si Alvin ay mabalisa. Kaya pala ito ay dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Horace sa alipin sa arena. Alvin, wala akong pakialam kung anong relasyon mo sa aliping iyon. Ngunit kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa munting prinsipe, patay na ang aliping iyon. Banta ng matanda sa malamig na boses. Anong sabi mo? Dahan daw ang lumingon si Alvin at tumingin sa matandang lalaki, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan ay tumama sa kalangitan at umabot na sa limitasyon ng layunin ng pagpatay. Nakaramdam ng lamig ang matanda sa kanyang gulugad nang mabalot siya ng layuning pumatay kay Alvin. Mahirap para sa kanya na isipin kung paano ang isang binata ay maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay. Pero huminga pa rin siya ng malalim at sinabi sa mahinang boses. Sabi ko, kapag hindi mo binitawan ang munting prinsipe, patay na ang aliping iyon. Munting ginto. Biglang sumigaw si Alvin sa malungkot na boses. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang patayin. Ang boses ni Alvin ay hindi man lang naitago, malinaw na kumalat ito sa buong caged battle arena, at iginuhit nito ang mga tingin ng lahat. Kasunod nito, ang mga taong naruroon ay nakakita lamang ng isang gintong ilaw na kumikislap, at kasama ng gintong liwanag ay isang napakaliit na liwanag ng espada na kumikislap ng. Sa sumunod na sandali, nahati ang lalamunan ng matandang kanina pa nakataas ang ulo. Ang nakasisilaw na sariwang dugo ay bumulwak at tumalsik sa buong mukha ni Horace. 543. Katahimikan. Nakakamatay na katahimikan. Walang maririnig na tunog sa buong caged battle arena. Nagtipon ang mga tingin ng lahat sa iisang lugar, ang lugar na pinagmamasdan sa timog. Sa lugar na iyon, isang matandang lalaki ang nahulog sa isang pool ng dugo, at siya ay ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Anong nangyayari? Maraming tao ang hindi malinaw na nakita ang nangyari. Ilan lang sa mga manunood sa Southern Spectating Area ang nakakaalam ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Squeak squeak,
Isang kulay gintong figure ang dahan-daang bumaba sa balikat ni Alvin. Ito ay tiyak na ang maliit na gintong mouse. Sa kasalukuyan, ang maliit na gintong daga ay may hawak na kasing bulsa na spirit sword sa kanyang kamay at sunod-sunod na patak ng dugo na bumababa mula sa itaas, at ito ay nakasisilaw at nagniningning. His. Ang karamihan ng mga tao sa southern spectating area ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang umatake at pumatay sa matanda kanina ay itong maliit na gintong daga. Bago ito, napansin nila na ang crazy young master, si Lucius, na nakaupo sa harap ng lugar na pinagmamasdan, ay minsang nakipag-away sa matandang napatay. Sa oras na iyon, ang matanda ay nagsiwalat ng isang paglilinang sa ika-9 na antas ng Void Prying Stage, at noon din nila nalaman na ang matanda ay miyembro ng Prince Shenji's estate. Samantalang ang binata na may burden na damit na nasa tabi ng matanda ay ang munting prinsipe ng estate ni Prinsipe Sheng, si Horace. Kanina, ang eksena ni Alvin ay biglang umatake at sinakal ang lalamunan ni Horace bago siya binuhat ay naging sanhi ng pagkatulala nila. Nang maglaon, nalaman nila na ang dahilan ng pag-atake ni Alvin ay dahil insulto ni Horace ang alipin sa arena. Tila kilala ni Alvin ang aliping iyon. Bukod dito, batay sa pagkawala ng katahimikan ni Alvin, ang kanyang relasyon sa alipin ay halatang malalim. Ang pinaka hindi kapanipaniwala sa kanila ay ang pagkamatay pa rin ng matandang lalaki mula sa Prince Shenji's estate. Malakas na sumigaw si Alvin, pagkatapos ay patay na ang matanda. Anong demonyong halimaw ito? Masyadong nakakatakot. Hindi ko lubos na nakita kung gaano karaming mga sinaunang mammoth silhouette ang namuo sa kalangitan sa sandaling ito ay umatake. Masyadong mabilis itong umatake, hindi ko rin nakita ng malinaw. Talagang hindi ko akalain na ang gayong hindi nakakapinsalang mukhang maliit na gintong daga ay talagang nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Ang maliit na gintong mouse na ito ay halatang isang mabigat na demonyong hayop. At ito ay kahit na sa lawak na ito ay malamang na isang void initiation stage na demonyong hayop. Sa timog na lugar na pinagmamasdan, ang isang bato ay nagtaas ng 1,000 alon, at ito ay ganap na nagkakagulo. Samantalang ang pahayag na si Alvin ay mayroong isang void initiation stage na demonyong hayop sa kanyang tabi ay kumalat, at ito ay kumalat sa buong caged battle arena. Sa ilang sandali, karamihan sa mga tao ay tumingin kay Alvin na may mga titig na puno ng pagpipitagan. Ikaw. Ang lakas ng loob mong patayin si Elder Ping. Isang paos na boses ang lumabas mula sa bibig ni Horace na ang leeg ay hinawakan ni Alvin. Papatayin din kita kung maglakas loob kang magsalita. Ang mapupulang mga mata ni Alvin ay nakatitig ng diretso kay Horace, dahilan upang masunod na isara ni Horace ang kanyang bibig ng may bahagyang takot na lumitaw sa kanyang mukha. Samantalang sa sandaling ito, ang banda na humawak sa mahabang buhok ni Alvin ay biglang bumukas. Ang kanyang buhok ay lumilipad ng walang hangin. Habang nakatayo siya roon, tinitigan niya ang mga taong malapit sa isang walang hugis na pakiramdam ng pressure. Basura! Tumingin si Alvin kay Horace at naglabas ng isang salita sa panghahamak. Kasunod nito, gumamit siya ng puwersa sa kanyang kamay para itapon si Horace. Bang! Bumagsak si Horace sa lupa sa Story State, at bumagsak ang mukha niya sa sahig. Ikaw! Nagpumiglas si Horace na tumayo, ang kanyang mga mata ay pulang-pula dahil sa galit, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita ng isa pang salita habang siya ay nagmamadaling umakyat sa langit upang umalis sa lugar na pinagmamasdan. Hindi alam kung saan siya nagpunta. Hindi mapakali si Alvin na bigyang pansin si Horace, at dinala niya ang maliit na gintong daga upang maglakad ng hakbang-hakbang patungo sa arena. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay nakatutok kay Alvin, at ang kanilang mga tingin ay gumagalaw kasama ng bawat hakbang ni Alvin. Si Alvin ay tila napunta sa landas ng isang diablo. Sumunod tayo sa kanya at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Nagkatinginan sina Lucius at Henry sa mata, pagkatapos ay sinundan ng bahagyang pag-aalala. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating si Alvin sa harap ng napakalaking bakal na kulungan na tumatakip sa arena. Buksan mo! Ang nagyayelong malamig na tingin ni Alvin ay bumaril sa kalapit na manggagawa na namamahala sa pagbubukas ng bakal na kulungan.
Ngunit kahit na ang manggagawang ito ay natatakot kay Alvin, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Dahil alam niyang kung basta-basta niyang bubuksan ang kulungang bakal, tiyak na hindi siya makakatakas sa parusa. Munting ginto. Lumubog ang mukha ni Alvin at malamig siyang sumigaw. Ang malamig na sigaw na ito ang naging dahilan ng pagmutla ng mukha ng manggagawa sa arena. Kanina, bago namatay ang matandang lalaki ng Prince Shenji's estate, tiyak na tinawag ni Alvin ang pangalang ito. Siya ang namamahala sa pagbubukas ng hole na bakal sa gilid ng southern spectating area, at malinaw na nakita niya ang eksena noon. Swish! Ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin ay umatake. Isang sword light na napakabilis ang lumipas bago tumigil sa paggalaw ang maliit na gintong daga. Samantalang ang isang pinto ay pilit na binubuksan sa hole na bakal bago si Alvin, at ito ay sapat na malaki upang ma-accommodate ang pagpasok at paglabas ni Alvin. Kahit na ang bakal na hole na nakabalot sa arena ay gawa sa thousand-year dark iron at nagawang I-confine ang void prying stage ng mga martial artist at mga demonyong hayop na hindi nagtataglay ng mga spirit weapon na maaasahan. Ngunit kapag ang isang void prying stage na martial artist o demonyong hayop ay gumamit ng isang espiritong sandata, nagawa nilang buksan ang bakal na kulungang ito na gawa sa thousand-year dark iron. Tanging ang tunog ng mga yapik ni Alvin ang maririnig sa tahimik na caged battle arena. Ang kanyang mabibigat na yapik ay hakbang-hakbang na naglakad papunta sa arena. Sa arena, ang tingin ng alipin na may mahabang buhok na nakalugay sa kanyang mga balikat ay bumaril kay Alvin. Bagamat medyo marumi ito, ngunit ang mukha sa ilalim ng kanyang gusot na buhok ay nagtataglay ng gwapong anyo na mahirap itago. Habang nakatayo roon ang alipin, mahina niyang ipinakita ang isang bakas ng isang pambihirang disposisyon. Ang ikapitong antas ng nascent soul stage na alipin na ito ay malinaw na may kakaibang background. Sa wakas, ibinuko ng alipin ang kanyang bibig at nagsalita. Duan. Junior Brother Alvin. Pausat nasa sabik ang boses ng alipin. Senior Brother Sonny. Mabilis na lumakad si Alvin at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin ang alipin, at ang pulang-pula ay bumungad sa kanyang mga mata. Sonny. Eksakto, ang alipin na nakatayo sa harapan ni Alvin ngayon ay walang iba kundi ang anak ng dating 7-star sword sex Mizar Pixmaster, si Frank, ang disipulo sa inner court na may magandang relasyon kay Alvin, si Sonny. Mabuti, mabuti. Mahigpit na hinawakan ni Sonny si Alvin, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi habang siya ay labis na nasa sabik. Senior Brother Sonny, buhay ka, buhay ka. Ang boses ni Alvin ay puno ng pananabik. Samantala, sina Lucius at Henry na nag-follow up ay halos nahulaan ang pagkakakilanlan ni Sonny. Ang isang tao na tinawag na senior brother ni Alvin ay malamang na isang disipulo ng dating 7-star sword sect. Higit pa rito, batay sa disposisyon ni Sonny na ito, maliwanag na siya ay isang pambihirang kapanganakan. Tinawag ng aliping iyon si Alvin bilang junior brother. Tinawag siyang senior brother ni Alvin. Samantala, narinig ng ilan sa mga manunood sa lugar na nanunood na may medyo matataas na paglilinang ang pag-uusap nina Alvin at Sonny. Hindi nakakagulat na galit si Alvin, kaya lumabas na ang aliping ito ay ang kanyang senior brother. Mukhang ang aliping iyon ay isang disipulo ng dating 7-star sword sect. Sa madaling panahon, nahulaan ng maraming tao ang pinagmula ni Sonny. Senior Brother Sonny, halika, maghahanap kami ng lugar para maligo ka at makapagpalit ng damit. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Sonny at gusto siyang ilayo. Malaki ang naitulong ni Sonny, ang anak ng Mizar Pixmaster noong nakaraan. Si Frank ay nagbigay din ng malaking tulong kay Alvin at inilagay pa ang kanyang buhay sa linya para tulungan si Alvin na umalis ng malapit nang mapuksa ang 7-star sword sect. Hinding-hindi makakalimutan ni Alvin ang pagkakaibigang ito. Ngayon, nang makita niyang buhay si Sonny, labis siyang nasasabik sa kanyang puso. Junior Brother Alvin. Ako. Isa lang akong alipin ngayon. Si Sonny ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang nagsasalita.
Ang caged battle arena na ito ay isang negosyo sa ilalim ng pangalan ng Prince Shenji's Estate, at nagtataglay ito ng hindi mabilang na relasyon sa Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Huwag mong saktan ng Prince Shenji's Estate dahil sa akin. Na-offend ko na sila kanina. It doesn't matter now. Nagkibit balikat si Alvin, at wala siyang pakialam habang hinihila niya si Sonny at tumalikod, nagbabalak na umalis. Alvin, sa wakas, ang matandang lalaki sa kalangitan sa itaas ng arena na namamahala sa pamumuno sa arena ay nakabawi mula sa kanyang pagkagulat, at sumigaw siya sa malungkot na boses upang pigilan si Alvin. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan ang matandang lalaki na may kalmadong tingin. Senior, ito ang senior brother ko, isang disipulo ng 7-Star Sword Sect. Gusto ko siyang ilayo ngayon. Dapat hindi mo ako pigilan, di ba? Mapangahas. Malamig na sigaw ng matanda. Alvin, anong klaseng lugar ang kukunin mo sa aming caged battle arena? Wala akong pakialam kung ano ang pagkakakilanlan niya noon, ngunit dahil naging alipin siya ng aming caged battle arena, pagkatapos ay patay o buhay, miyembro siya ng caged battle arena. Pinatay mo ang isang revered elder ng ating Prince Shenji's Estate kanina, at ang mga miyembro ng ating Prince Shenji's Estate ay hihingi sa iyo ng paliwanag. Ngunit sa sandaling ito, walang paraan na kukunin mo ang isang alipin ng aking caged battle arena. Habang nagsasalita ang matanda, ang origin energy sa kanyang katawan ay nagngangalit, at isang nakakatakot na kahangahangang paraan ang nawala. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng matandang lalaki, dalawang napakalaking figure ang namuo at pumipilipit sila habang bumababa. Ito ay tiyak na dalawang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Unang antas ng Void Initiation Stage. Kaagad, nalungkot sina Lucius at Henry na sumunod sa likod ni Alvin. Hindi nila inaasahan na ang matandang lalaki na namamahala sa arena ay talagang nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. Kahit na ang ikasyam na antas ng Void Prying Stage at ang unang antas ng Void Initiation Stage ay isang hakbang lamang, sa mga tuntunin ng lakas, ito ay sa halip ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Kung ikukumpara sa ikasyam na antas ng Void Prying Stage, bukod sa isang qualitative na pagbabago na nagaganap sa origin energy, ang unang antas ng Void Prying Stage ay nangangahulugan na tiyak na naiintindihan ng martial artist ang konsepto. Ang konsepto ay ang extension at pagbabago ng force, at hindi ito isang bagay na maihahambing ng force. Kahit na ito ay force sa pinakamataas na yugto, ang advanced force, ito ay inihambing lamang sa lakas ng 2,000 sinaunang mammoth. Sapagkat kahit na ito ay ang pinakamababang konsepto, ang unang antas ng konsepto, ito ay maihahambing sa lakas ng isang may sungay na dragon. Ang lakas ng isang may sungay na dragon ay ang lakas ng 10,000 sinaunang mammoth. Unang antas ng konsepto ay ilang beses na mas malakas kaysa sa advanced force. Ang kapaligiran sa loob ng caged battle arena ay tense, at anumang oras ay sumiklab ang isang away. Junior Brother Alvin, umalis ka. Ang kasalukuyang hindi mo kayang manalo laban sa caged battle arena na ito, at hindi mo kayang manalo laban sa Prince Shenji's Estate. Ngumiti ng mapait si Sonny. Kahit na gusto niyang umalis, palayain ang kanyang sarili mula sa buhay na ito kung saan ang pamumuhay ay hindi mas mabuti kaysa sa kamatayan. Ngunit kung makakasama ito kay Alvin dahil dito, mas gugustuhin niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Senior Brother Sonny, ilalayo kita rito ngayon kahit anong mangyari. Kahit sino pa yan, huwag kang umasa na pigilan ako. Kung sino man ang pumipigil sa akin, mamatay. Naging malamig ang tingin ni Alvin habang sinasabi niya ang malamig na boses. Ang boses ni Alvin ay hindi mahina at pumasok ito sa pandinig ng lahat ng naruroon. Ang walang katumbas na mga salitang ito ay naging sanhi ng pagkulo ng dugo sa lahat ng naruroon. Ito ay isang tunay na taong may dugong bakal. Kabayanihan na bumaril sa langit. Sa sandaling ito, bago pa makapagsalita ang matanda sa arena. What high-sounding sentiments! Isang malamig na sigaw na puno ng galit ang umalangaw-ngaw mula sa itaas sa malayong kalangitan. 544. Kaagad, ang mga tingin ng lahat na naruroon ay bumaril sa lokasyon kung saan pinanggalingan ang boses.
Sa lugar na iyon, 2 tao ang kumokontrol sa hangin at papalapit. Ang isa ay isang matanda na nakasuot ng kulay abo, ang isa naman ay binata na nakaberda ng damit. Ang malamig na ungol kanina ay isang matanda na boses, at halatang galing sa matandang ito na nakaabo ang damit. Panginoong tagapamahala. Magalang na yumuko ang matandang namamahala sa arena nang lumitaw ang kulay abong matandang lalaki. Manager. Kaagad, isang alon ng kaguluhan ang lumitaw sa nakapalibot na lugar na nanunood. Siya ang manager ng Caged Battle Arena. He has never shown himself in the past. I never imagined na personal siyang lalabas ngayon. Masiglang nag-usap ang karamihan ng mga manunood. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at walang pakialam na sinulyapan ang matanda na may kulay abong damit, at hindi siya mapakali na bigyang pansin ang matanda bago isama si Sonny upang maglakad palabas. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng panginginig ng mga taong naruroon sa takot. Matapos lumitaw ang manager ng Caged Battle Arena, itong si Alvin ay naglakas loob pa ring gawin ang gusto niya. Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Mapangahas. Sa sandaling ito, ang binata na nakaburden na nakadamit sa tabi ng matanda na nakaabo na nakadamit ay tumingin kay Alvin at sumigaw sa malungkot na boses. Alvin, sa tingin mo ba ay hindi ka nang ahas na hawakan ng ating Prince Shenji's estate dahil isa kang Dragon and Phoenix Academy na estudyante? Kailangan mong isipin ito ng malinaw, ang akademya ay itinatag ng Imperial Family. Samantalang ang relasyon ng Imperial Family ay may malapit na relasyon sa ating Prince Shenji's estate. Kung matino ka, iwanan mo ang aliping ito at lumuhad ka at yumuko ng 10 beses. Kung gayon, baka iligtas ko ang iyong buhay. Ang binata na may burden na damit ay si Horace na sinakal ni Alvin at itinaas sa ere, ang munting prinsipe ng estate ni Prinsipe Sheng. Kautaw ng 10 beses. Tumigil sa paggalaw si Alvin at tumangala, tumingin siya sa binata na nakaburden ng damit na parang kinukumpirma niya ang sinabi ng binata. Oo, 10 beses. Kung ang mga kautaw na ito ay hindi mahirap, pagkatapos ay gagawin kitang mamatay ng walang kabuluhang kamatayan. Si Horace ay nakatayo sa gilid ng matanda na nakasuot ng kulay abo, sa gilid ng manager ng arena, at hiniram ni Horace ang lakas ng matanda upang itapon ang kanyang timbang. Sa sandaling ito, ang karamihan ng mga manunood sa paligid ay tumingin kay Alvin na may mga titig na naglalaman ng bahagyang awa. Sa ganang kanila, kung hindi gagawin ni Alvin ang sinabi ng Little Prince of Prince Shenji's estate, malamang na hindi siya makakataka sa kalamidad. Katulad ng sinabi ng munting prinsipe, ang Dragon at Phoenix Academy na pinagkakatiwalaan ngayon ni Alvin ay isang akademya lamang na itinatag ng Imperial Family. Imposibleng parusahan ng Imperial Family ang kanilang mga kamag-anak sa angkan para sa kapakanan ng isang patay na henyo. Horace. Si Lucius ay humakbang pasulong at tumingin kay Horace nang may titig na napakalamig sa sukdulan. Siya lang ang nakakaalam na si Alvin ay hindi lamang may isang pag-asa, ang Dragon at Phoenix Academy. Naniniwala siya na kung narito ang kanyang lolo, malamang na galit ang kanyang lolo noon pa man at pinatay si Horace. Ang katayuan ni Alvin sa puso ng kanyang lolo ay isang bagay na lubos na malinaw sa kanya. Kahit na ang lahat ay dahil kay Alvin kaya ang kanyang lolo ay naging grade 5 weapons craftsman ilang buwan na ang nakakaraan. Para sa kanyang lolo, si Alvin ang kanyang guro, ang kanyang pinaka-iginagalang na guro. Ngayon, ginamit ng Prince Shenji's estate ang kapangyarihan ng kanilang ari-arian para apihin si Alvin. Nai-imagine niya na kung magmamasid siya ng walang ginagawa, tiyak na bash to death siya ng kanyang lolo pagbalik niya. Baliw na young master, ito ay isang usapin sa pagitan ni Alvin at sa labas ng estate ni Prince Sheng. Sana ay huwag kang makialam. Ang manager ng arena ay tumingin ng walang pakialam kay Lucius, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may bahagyang takot. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang napakalaking bagay na hindi kayang masaktan ng Prince Shenji's estate sa likod ni Lucius. Malamig na ungol ni Lucius, at nabuka pa lang niya ang kanyang bibig nang harangin siya ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Lucius, huwag kang makialam sa bagay na ito. Ito ang mga salita ni Alvin. Natigilan si Lucius.
Nang makita niya ang kumpiyansa na nahayag mula sa mga mata ni Alvin, kahit na hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Alvin, hindi na siya nagsalita pa. Samantalang ang reaksyon ni Lucius ay pumasok sa mga mata ng mga taong naroroon, at nagdulot ito ng pagbuntong hininga ng maraming tao. Mukhang hindi talaga maganda ang pagkakaibigan ni na Alvin at Crazy Young Master. Oo, kung makikialam si Crazy Young Master, madaling makakatakas si Alvin mula sa kalamidad na ito. Si Alvin ay tiyak na magbubuntong hininga sa kanyang puso tungkol sa hindi maingat na pakikipagkaibigan, tama ba? Maraming manunood ang nagbulungan sa diskusyon. Bahagyang napahiya si Lucius nang marinig niya ang mga talakayang ito. Dahil ba sa ayaw niyang tulungan si Alvin? Bukod kina Alvin at Lucius, tanging si Henry lang ang nakapansin ng pahiwatig. Siya ay lubos na malinaw sa relasyon ni na Alvin at Lucius, at ang biglaang paghinto ni Lucius ay naging dahilan upang matanto niya na ang bagay ay hindi gaanong simple. Haha! Tumayo si Horace sa langit at tumawa ng mayabang. Alvin, nakita mo ba? Kaibigan mo ito. Bilasan mo at yumoko. 10 beses para sa walang kwentang buhay mo. Tumingin si Alvin kay Horace na may kalmadong ekspresyon, at siya ay walang pakialam. Alvin! Hindi mo ba narinig ang sinabi ng munting prinsipe? Ang kahangahangang paraan ng matanda na nakadamit na kulay abo ay bumalot kay Alvin, at gusto niyang yumuko ang likod ni Alvin. Ngunit si Alvin ay nakatayo doon na parang bundok, na natiling hindi natinag. Ang matanda na nakadamit na kulay abo ay nagpakawala ng isang mahinang sigaw, at ang kanyang kahangahangang paraan ay biglang tumaas ng malakas, at ang origin energy ay umaalab na parang apoy sa kanyang katawan. Sa himpapawid, 3 malalaking silweta ang nabuo, sila ay 3 sinaunang may sungay na mga silweta ng dragon. Ikalawang antas ng Void Initiation Stage. Agad namang napabuntong hininga ang maraming manunood. Ang manager ng Caged Battle Arena ay isang second level na eksperto sa Void Prying Stage. Ilang sandali, maraming tao ang tumingin sa mga miyembro ng Caged Battle Arena, pagkatapos ay tumingin kay Alvin, at hindi nila maiwasang umiling at bumantong hininga. Napabuntong hininga sila dahil may 2 eksperto sa Void Initiation Stage sa gilid ng Caged Battle Arena, samantalang ang panig ni Alvin ay tila may iisang demonyong hayop na Void Initiation Stage. Idiot! Ang tingin ni Alvin ay dumaan sa Caged Battle Arena Manager at Horace, pagkatapos ay naglabas siya ng isang salita ng walang pakialam. Senior Brother Sonny, umalis na tayo. Patuloy na pinangunahan ni Alvin si Sonny palabas. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkamanhid ng anit ng maraming tao. Nabaliw na ba itong si Alvin? Hindi niya pinapansin ang 2 eksperto sa Void Initiation Stage, sa tingin ba niya ay hindi sila maglalakas loob na hawakan siya? Nililigawan mo si kamatayan. Ang ekspresyon ng manager ng Caged Battle Arena ay naging madilim habang siya ay bumulusok pababa na parang isang bato na bumukas ang mga pakpak nito na tumatakip sa kalangitan, at siya ay bumulusok patungo kay Alvin. Pagdating niya sa malapit sa itaas ng arena, itinaas niya ang kanyang kamay at diretsyong pinunit ang bakal na kulungan. Ang lakas ng isang eksperto sa Void Initiation Stage ay nakita ng buo. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Horace nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya, at para bang nakita na niya ang eksena ng pagpatay kay Alvin. Munting ginto. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw si Alvin. Tumili. Agad, umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw sa buong Caged Battle Arena. Kasunod nito, nakita ng mga taong naruroon na nang dumating ang manager ng Caged Battle Arena sa malapit na Alvin, biglang huminto ang kanyang katawan, at ang nagngangalit na origin energy sa kanyang katawan ay tuluyang kumalat. Napansin pa ng mga taong nagmamasid ng detalyado na ang mga mata ng tagapamahala ng Caged Battle Arena ay malabo at walang kinang, at tila siya ay nawalan ng kaluluwa. Swish! Samantalang sa sandaling ito, kumislap ang isang liwanag ng espada na mabilis hanggang sa limitasyon. Bang! Nakabawi lamang sa kanilang pagkabigla ang mga taong naruroon ng marahas na bumagsak sa lupa ang katawan ng manager ng Caged Battle Arena na nag-spray ng sariwang dugo.
Ang mga tingin ng mga taong naruroon ay dumaan sa manager ng caged battle arena bago bumaba sa maliit na gintong daga na nakatayo sa hangin, at nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Tumulo. Tumulo. Ang malabulsa na spirit sword sa kamay ng maliit na gintong daga ay dahan-daang tumutulo na nakakaakit at nagniningning na dugo. Dugo iyon ng tagapamahala ng caged battle arena. Ang eksenang ito ay tila sinasabi sa lahat. Paano kung nasa ikalawang antas siya ng Void Initiation Stage? Papatayin ko pa rin siya ng walang atrasan. Squeak squeak. Pagkatapos niyang patayin ang manager ng caged battle arena, ang maliit na gintong daga ay nag-transform sa isang gintong liwanag na bumaba sa balikat ni Alvin, at siya ay sumigaw na parang naghahanap ng kredeto. Samantala, ang mga taong naruroon ay nag-react sa nangyari, at lahat sila ay may mga ekspresyon ng pagkagulat. Ang una ay si Sonny na nasa tabi ni Alvin. Tumingin si Sonny sa maliit na gintong daga na malapit sa kanya, at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Ang batang ito na mukhang hindi nakakapinsala ay talagang nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas. Ang pagpatay sa isang eksperto sa pangalawang antas ng Void Initiation Stage ay kasing dali ng pagkatay ng manok. Sword Young Master, nakita mo ba ito ng malinaw? Tumingin si Lucius kay Henry at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Bahagyang naninigas ang mukha ni Henry habang siya ay tumango. Ang mga kilos ng manager kanina ay eksaktong katulad ng mga galaw ng unang pinuno ng mga bandido. Pero, hindi ba iyon ang demonic technique ni Alvin? Parehong malinaw na nakita ni Lucius at Henry ang eksena ng manager na tila nawala ng kaluluwa bago pinatay. Sa sandaling iyon, ang manager ay ganap na walang bantay. Kung makaatake sila sa sandaling iyon, siguradong namatay ang manager. Hindi banggitin ang maliit na gintong mouse na ito na mas malakas kaysa sa kanila. Nakakakilabot na demonyong halimaw. Noon pa lang, isang martial artist sa ika-9 na antas ng Void Prying Stage ang pinatay nito. Ngayon, ang pangalawang antas ng Void Initiation Stage na martial artist ay hindi rin nakatakas mula sa kamatayan bago ito. Saan nakuha ni Alvin ang demonyong halimaw na ito? Kung mayroon akong ganoong demonyong hayop, hindi ba ako makakagalaw ng walang sagabal? Managinip ka. Gamit ang iyong likas na talento at lakas, sa tingin mo ba ay handang sundan ka ng demonyong halimaw na iyon? Ang lugar na nanunood sa paligid ng arena ay naging mataong muli. Ang matandang lalaki na namamahala sa pamumuno sa caged battle arena ay nanginginig habang nakatayo sa kalangitan, at ang kanyang mukha ay mapatla sa sukdulan. Ang kanilang manager, isang buhay na mas malakas pa sa kanya, ay pinatay ng maliit na gintong daga sa tabi ni Alvin sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng takot. Kahit na ang isang dalubhasa sa pangalawang antas na Void Initiation Stage ay namatay sa kamay ng maliit na gintong mouse na iyon, lalo pa ang isang unang antas ng Void Initiation Stage na martial artist na tulad niya. Hindi. Imposible. Paano ito magiging posible? Walang tigil na umiling si Horace sa kalangitan sa itaas ng arena, at ayaw niyang maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Horace! Sa sandaling ito, isang malamig na sigaw ang nagpabalik sa katinoan ni Horace, at naging sanhi ito ng pamumutla ng mukha ni Horace. Ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo kanina. Kautaw ng 10 beses kapalit ng buhay mo. Kung hindi, patay ka. Tiningnan ni Alvin si Horace na may napakalamig na titig, at nagsalita siya sa bawat salita. Nanginig ang anyo ni Horace nang marinig niya ito. Hinihiling sa akin na yumuko at humingi ng awa. Niwalis ni Horace ang 10,000 manunood sa paligid, at ang kanyang katawan ay biglang nanginag. Hindi siya pinayagan ng kanyang pagmamataas na gawin ito. Bibigyan kita ng oras ng 10 paghinga upang isaalang-alang. Pagkatapos ng 10 hininga, kung hindi ka pa rin lumuluhod sa harap ko at yumuyuko upang humingi ng awa, pagkatapos ay tiyak na papatayin kita. Ang boses ni Alvin ay naglalaman ng nagyayelong malamig na layuning pagpatay sa loob. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin ay tumingin na rin kay Horace, at sumigaw siya ng ilang beses na parang nagpapakita ng suporta kay Alvin.
Ang sigaw ng maliit na gintong daga ay naging sanhi ng pigire ng matandang lalaki na namumuno sa arena at naglalayong makialam upang huminto sa kalangitan, at tumingin siya sa maliit na gintong daga na may mga mata na puno ng takot. 545. Ang maliit na gintong mouse na ito ay nagawa pang pumatay ng isang pangalawang antas na eksperto sa Void Initiation Stage, pabayaan siya. Bagamat miyembro siya ng Prince Shenji's estate at may responsibilidad na protektahan ang munting prinsipe, natakot siya nang maisip niya ang mga kahihinatnan. Natatakot siyang sumunod sa yapot ng manager. 7 hininga ng oras ang natitira. Dahan daw ang nagsalita si Alvin, at ang kanyang boses ay tila napalitan ng isang voodoo talisman na naging sanhi ng malagim na pamumutla ng mukha ni Horace. Ikaw, patayin mo siya, patayin mo sila. Tiningnan ni Horace ang matandang lalaki na namamahala sa arena ng may mabangis na tingin, at sumigaw siya ng may malungkot na boses. Mapait na tumawa ang matanda. Patayin si Alvin. Nagtataglay ba ako ng lakas? Nang makita niyang dumilat ang tingin ni Alvin, huminga ng malalim ang matanda bago gumawa ng desisyon. Mula ngayon, opisyal na akong humiwalay sa estate ni Prince Sheng at naging malayang tao. Dahan daw ang nagsalita ang matanda. Nang matapos siyang magsalita, nag-transform siya sa isang umaagos na liwanag na nawala sa paningin ng lahat. Ang eksenang ito ay hindi inaasahan ng karamihan sa mga taong naruroon. Ang eksperto sa Void Initiation Stage ng Caged Battle Arena ay tumakas. Marami ring mga tao ang nakahula sa mga iniisip sa puso ng matanda sa sandaling ito. Maiisip nila na kung aatakehin ng matanda si Alvin ngayon, tiyak na mamamatay siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang manager ng Caged Battle Arena, isang pag-iral sa ikalawang antas ng Void Initiation Stage ay namatay sa kamay ng demonyong hayop sa tabi ni Alvin. Bilang isang first level na eksperto sa Void Initiation Stage, paano niya magagawang patayin si Alvin? Samantalang kapag ang matanda ay tahimik na nanunood at pinahintulutan ang munting prinsipe, si Horace, na mapahiya, tiyak na wala na siyang matitira sa estate ng Prinsipe Sheng. Kaya, ginawa niya ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang umalis sa estate ni Prince Sheng. Sa ganitong paraan, hindi na siya kailangang maipit sa pagitan at nasa mahirap na lugar. Ang pag-alis ng matanda ay naging sanhi ng pagkalito ng ekspresyon ni Horace. 3 paghinga ng oras ang natitira. Ang malamig at walang malasakit na boses ni Alvin ay tumunog sa isang napapanahong paraan, at naging sanhi ito ng matinding pagyanig sa isip ni Horace. Ang paglapit ng kamatayan ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Sa harap ng kamatayan, bigla niyang naramdaman na ang pagmamataas ay tila hindi mahalaga, at ang mabuhay lamang ang pinakamahalaga. Alvin, tiyak na ibabalik ko ang kahihiyan ngayon ng 100 at 1,000 ulit sa hinaharap. Walang katapusang umuungal si Horace sa galit sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang katawan ay masunaring bumaba mula sa langit at lumuhad sa harap ni Alvin, at pagkatapos ay mabangis niyang ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa. Pumalakpak. 1 kautaw. Pumalakpak. 2 kautaw. Pumalakpak. Pumalakpak. Kinagat ni Horace ang kanyang mga ngipin at pilit na tinapos ang 10 kautaw. Pagkatapos niyang matapos, tumayo si Horace bago tumangala sa langit, at sa isang kisap mata, itinago niya ang sarili sa kabila ng mga ulap, na wala sa paningin. Hindi siya handang manatili kahit isang sandali. Samantalang pagkaalis ni Horace, ang buwing sa paligid ng Caged Battle Arena ay tumaas at bumagsak ng walang katapusan. Talagang pinalawak ko ang aking pananaw ngayon. Nang nahaharap sa banta ng kamatayan, ang munting prinsipe ng estate ni Prinsipe Sheng ay nakayuko ng 10 beses ng may matinding determinasyon. Ang estate ni Prince Sheng ay talagang may malaking pagkawala sa pagkakataong ito. Ang karamihan ng mga manunood na naruroon ay malinaw na alam na hindi magtatagal ang insidente mula ngayon ay kakalat sa buong Imperial City. Senior Brother Sonny, umalis na tayo. Ngumiti si Alvin kay Sonny at dinala siya para umalis. This time, wala nang hamarang sa kanya. Walang magawa ang grupo ng mga manggagawa sa Caged Battle Arena habang dinadala ni Alvin si Sonny at umalis, at hindi sila nang ahas na gumawa ng kahit isang tunog. Anong biro?
Bago si Alvin, ang pinakamalakas na manager at vice manager ng caged battle arena nila ay namatay o tumakas. Paano nila manggahas na saktan si Alvin? Binuksan ni Alvin ang daan sa harap, at si Sonny ay sumunod na malapit sa likuran na may napakakomplikadong tingin. Hindi niya akalain na kahit 3 taon ang lumipas, ngunit ang maliit na tao mula sa lahat ng mga taon na iyon ay lumaki na sa ganoong lawak, at si Alvin ay mayroon pang ang isang napakalakas na demonyong hayop na tila nasa void initiation stage sa kanyang tabi. Kasama si Alvin, bakit dapat mag-alala ang 7-star sword sect ko sa hindi pagbangon? Ang mga mata ni Sonny ay napuno ng nagninangas na apoy ng pag-asa. Sumunod sina Lucius at Henry sa pinakalikod, at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang komplikado. Squeak squeak. Pagkatapos umalis sa caged battle arena, ang maliit na gintong daga na orihinal na nasa mataas na espiritu ay biglang humiga sa balikat ni Alvin, at mahina siyang nagpadala ng voice transmission. Kuya Alvin, matutulog na ako. Sige, magpahinga ka na. Sagot ni Alvin. Alam niya na ang pag-execute ng Soul Skill, Soul Shaker, at pagsasama nito sa Spirit Sword sa kanyang kamay para patayin ang manager ng Caged Battle Arena ay halos ganap na nawalan ng laman ang spiritual force ng maliit na gintong mouse. Kanina, pilit siyang nakahawak. Kung tutuusin, kailangan pa niyang pigilan ang matandang lalaki na namamahala sa arena. Kahit na ang matanda ay mas mababa sa manager ng Caged Battle Arena, ngunit isa pa rin siyang first level na Void Initiation Stage expert. Ang maliit na gintong mouse na hindi nagawang isagawa ang kanyang soul skill ay hindi tugma para sa kanya. Sa kasalukuyan, ang paglilinang ng maliit na gintong daga ay umunlad ng isang hakbang kung ihahambing sa dati at nakalusot sa ika-8 antas ng Void Priang Stage. Samantalang ang kanyang espiritual na lakas ay sumunod sa kanyang paglilinang upang makapasok sa ika-2 antas ng Void Initiation Stage. Hanggat ang isang eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-2 antas ay hindi isang Inscription Master, ang isip ng eksperto ay maaapektuhan ng kanyang Soul Skill, Soul Shaker. Kanina, kung ang matandang namumuno sa arena ay hindi natakot at direktang sumalakay sa halip, imposible para sa Little Gold na pigilan siya. Pagkatapos ng lahat, ang Little Gold Spiritual Force ay naubos na ng ganap nang isagawa niya ang kanyang Soul Skill para harapin ang manager, at muli na lang niyang may execute ang Soul Shaker pagkatapos ng kalahating buwan. Kung hindi niya taglay ang kanyang Soul Skill, magiging imposible para sa kanya na maging katapat ng isang Void Initiation Stage Martial Artist. Kahit na mayroon siyang Grade 4 Spirit Sword. Kaya nang mag-isip siya hanggang dito, si Alvin ay nakaramdam ng kaunting swerte. Sa lalong madaling panahon, nakahanap si Alvin ng isang inn at hinayaan si Sonny na maligo. Samantalang sa halip ay nakaupo siyang nakikipag-chat sa guest room ng inn kasama sina Lucius at Henry. Si Alvin, siya nga. Tumingin si Lucius kay Alvin at nagtatakang nagtanong. Medyo curious siya sa pagkakakilanlan ni Sonny. Hanggang ngayon, alam niya lang na si Sonny ay isang 7-star sword sect na disipulo. Siya ang anak ng master ng Mizar Peak ng 7-star sword sect natin at palagi akong kaibigan. Noong araw na nalipol ang 7-star sword sect, naisip ko na pinatay din siya ng mga miyembro ng Asher Forest Trisect, pero hindi ko akalain na makikilala ko siya sa Imperial City. Ang mga malamig na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Alvin. Ngayon ay tila pinahiya siya ng mga miyembro ng Asher Forest Trisect sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang isang alipin. Ang Asher Forest Trisect ay talagang medyo lumayo na. Kumunat ang noo ni Lucius. Mas gugustuhin ng isang mandirigma na mamatay kaysa mapahiya. Sa palagay ko ay hindi naging masaya si Sonny sa loob ng 2 taon na ito. Naging alipin na siya, paano siya naging masaya? Sabi ni Alvin sa mahinang boses. Sobrang layo na talaga ng mga taong iyon. Mukhang kailangan kong maghanap ng oras para magdeklara at ganap na ibigay ang aking relasyon sa Asher Forest Trisect. Malamig na ungol ni Henry. Bagamat mula nang sumali ang Origin Convergent Sect sa Asher Forest Trisect, hindi niya inamin na isa siyang disipulo ng Asher Forest Trisect. Ngunit walang gaanong tagalabas na nakakaalam nito. Tutal wala naman siyang deklarasyon.
Nagtataka ako kung may mga nakaligtas sa mga natitirang disipulo ng Seven Star Sword Sect. Huminga ng malalim si Alvin at naglabas ng bahagyang pag-aalala ang kanyang mga mata. Junior Brother Alvin. Hindi nagtagal, natapos na si Sonny sa paghuhugas at lumabas na. Nagsuot siya ng maskara sa kalahati ng kanyang mukha, at tinakpan nito ang tatak ng kanyang alipin. Senior Brother Sonny, tutulungan kitang tanggalin ang tatak sa mukha mo mamaya. Confident ako na ibabalik sa dati ang mukha mo. Sabi ni Alvin kay Sonny. Sa kasalukuyan, siya ay isang grade 4 na alchemist, at nakapagpino siya ng maraming nakapagpapagaling na medicinal pill na gumaling ng mga sugat sa balat, at isa sa grade 4 na medicinal pill sa kanila ay nagawang payagan ang balat na tumubo muli ng walang kamali-mali. Hindi na kailangan. Gayunpaman, sa halip ay tinanggihan ni Sonny ang mabuting hangarin ni Alvin. Hindi na kailangan. Dahil sa mga salita ni Sonny, natigilan si Alvin. Samantalang naramdaman ni Lucius at Henry na hindi maisip ang sagot ni Sonny. May isang taong gustong tumira sa isang tatak ng alipin. Hindi na kailangan sa ngayon. Nagsalita si Sonny sa mahinang boses. Hindi ko ito hahawakan bago mapuksa ang Azure Forest Trisect. It is my disgrace, my lifelong disgrace. Gusto kong laging ipaalala nito sa akin na huwag kalimutang ipaghiganti ang sekta. Napakabigat ng tono ni Sonny, at naging sanhi ito ng pagiging mapang-api sa kapaligiran sa silid. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, kapag ang Azure Forest Trisect ay nullipol at ang Seven Star Sword Sect ay itinayong muli, tutulungan ko si Senior Brother Sonny na tanggalin ang tatak ng alipin sa iyong mukha. Salamat, Junior Brother Alvin. Tumango si Sonny. Kasunod nito, ipinakilala ni Alvin sina Lucius at Henry kay Sonny. Mabuti pa si Lucius habang binati siya ni Sonny sa isang palakaibigang paraan. Ngunit si Henry. Ikaw si Sword Young Master. Isang miyembro ng Origin Convergence Sect. Ang galit at puot ay lumitaw sa mukha ni Sonny habang nakatingin siya kay Henry. Ang Origin Convergence Sect ay isa sa mga salarin na lumipol sa Seven Star Sword Sect. Sonny, pagkatapos na lumitaw ang Azure Forest Imperial Kingdom, ang ibig sabihin nito ay wala na ang Origin Convergence Sect, at hindi na ako miyembro ng Origin Convergence Sect. Kung tungkol sa Azure Forest Trisect na iyon, hindi ako makasama sa kanilang kumpanya. Paliwanag ni Henry. Samantala, lumuwag ang ekspresyon ni Sonny. Senior Brother Sonny, paano ka nakaligtas? Eksakto kung ano ang nangyari pagkatapos akong paalisan noong araw na iyon. Bakit ipinagkanulo ni Elming ang sekta at sumali sa Azure Forest Trisect? Tumingin si Alvin kay Sonny at nagtanong. Napakaraming tanong ni Alvin sa kanyang puso tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Sa araw na iyon, bukod kay Elming, halos lahat ng nakatataas sa ating 7-Star Sword Sect ay pumanaw, at wala pang natitirang 7-Star Sword Sect na disciples. Bagamat nakaligtas tayo, banihag tayo ng Azure Forest Trisect. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon, binansagan kami ng tatak ng isang alipin at ginawa kaming mga alipin bago ipinadala sa Caged Battle Arena. Nang magsalita siya rito, nagsimulang manginig ang katawan ni Sonny, at ang kanyang mukha ay may walang hangganang galit. Bukod sa akin, ang iba pang mga disipulong nakaligtas ay napatay lahat sa Caged Battle Arena. Ako lang ang nakaligtas sa kahirapan sa lahat ng paraan. Bang! Lumubog ang mukha ni Alvin, at labis siyang nagalit. Bigla niyang tinaas ang kamay niya at nabasag ang lamesa sa gilid niya. Ang buong mesa ay nahati sa mga piraso at mga piraso ng kahoy na umiikot sa hangin. Azure Forest Trisect. Si Alvin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang kumikislap ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Sa orihinal, pagkatapos mong umalis sa araw na iyon, hanggat bumalik si Elder Pong, kung gayon ang mga eksperto ng ating 7-Star Sword Sect ay maaaring hindi na makapagpumilit hanggang sa huli at magkaroon ng ilang nakaligtas. Ngunit dahil sa pagkakanulo ni Elming, naging sanhi ito ng pagkamatay ng lahat ng eksperto sa 7-Star Sword Sect hindi nagtagal pagkatapos mong umalis.
Sinabi ni Sonny sa mahinang boses, si Elming ay unang naglunsad ng palihim na pag-atake kay Elder Shane at nakipagsanib puwersa sa mga miyembro ng Azure Forest Trisect para patayin si Elder Shane. Pagkatapos noon, inatake niya ang sect leader kasama ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect at pinatay ang sect leader. Nang magsalita siya rito, si Sonny ay may ekspresyon ng kalungkutan at hinanakit. 546. Ano? Natigilan si Alvin. Si Elder Shane at ang sect leader ay parehong pinatay ng magkasanib na puwersa ni Elming at ng mga miyembro ng Azure Forest Trisect. Noong araw na iyon sa Crimson Sky Kingdom, nang makita niyang si Elming ay talagang naging Guardian Elder ng Azure Forest Trisect. Akala niya ay nagtaksil si Elming sa sekta pagkatapos niya maging bihag ng Azure Forest Trisect. Kaya, kahit na pinagtaksilan ni Elming ang 7-star sword sect, lahat ay may kanya-kanyang hangarin, at hindi niya kinasusuklaman si Elming dahil dito. Ngunit ngayon, nang marinig niya ang mga salita ni Sonny, ang kanyang mga mata ay lubos na namula. Si Elder Shane ang pinakamalakas na cultivator ng sword sa ating 7-star sword sect, at naintindihan niya ang ikapitong antas ng sword concept. Sa kanyang lakas, kung hindi o si Elming ang naglunsad ng palihim na pag-atake, maaaring nakaligtas siya. Galit na sabi ni Sonny. Kuya Shane. Ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Noong araw na iyon nang ang 7-star sword sect ay humarap sa kapahamakan, bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Elder Shane, mahirap pa rin para sa kanya nakalimutan ang matikas na kilos ni Elder Shane. Sinalungat ni Elder Shane ang 3 dakilang eksperto ng Azure Forest Trisect ng mag-isa. Anong napakagandang kabayanihan ang taglay niya. Ngunit ang isang matandang tulad nito na nagdulot ng paggalang sa iba ay palihim na inatake hanggang mamatay ni Elming. Elming. Bahagyang nanginig ang katawan ni Alvin at ang hangarin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay umabot na sa limitasyon. Nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso. Kapag nagkaroon siya ng sapat na lakas, tiyak na papasok siya sa inscription formation sa Darkstone Empire at papatayin si Elming. Si Elming ay karapat-dapat sa kamatayan. Matapos makausap si Sonny sa loob ng ilang oras, nagpaalam si Alvin at umalis kasama sina Lucius at Henry noong malalim na ang gabi. Bago sila umalis, nakipag-usap siya kay Sonny na ibabalik ng maliit na gintong mouse si Sonny sa 7-star sword sect bukas. Bagamat wala na ang 7-star sword sect, ang Alcade Pix Master, si Qin Xiang, at ang personal na alagad ng sect leader, si Mo Yu, ay parehong naglilinang sa loob ng Stalactite Cave. Matapos bumalik si Alvin sa Dragon at Phoenix Academy, nagsimula siyang maging abala. Pangunahin niyang pinipino ang ilang medicinal pill para kay Sonny, at hiniling niya kay Little Gold na dalhin ito kapag pumunta siya kay Sonny bukas. Tahimik na nilinis ni Alvin ang mga gamot sa kanyang silid sa buong gabi. Sa halip ay hindi niya alam na halos lahat ng tao sa akademya ay tinatalakay ang kanyang mga aksyon sa Caged Battle Arena ngayon. Masyadong mabigat si Alvin. Ang manager ng Caged Battle Arena, isang pag-iral sa ikalawang antas ng Void Initiation Stage ay pinatay ng demonyong halimaw sa kanyang tabi sa isang galaw. Talagang hindi ko akalain na ang maliit na daga sa gilid ni Alvin na mukhang alagang daga ay talagang isang Void Initiation Stage na demonyong hayop. Kaya, huwag mong husgahan ang isang daga sa hitsura nito. Narinig ko na ginawa pa nga ni Alvin ang munting prinsipe ng estate ni Prinsipe Sheng, si Horace, ng 10 beses na yumuko sa kanya sa harap ng mga mata ng ilang libu-libong tao. Mukhang si Horace ang nagmamadali noong una, at tinikman lang siya ni Alvin ng sarili niyang gamot. Maaari lamang niyang ituring ang kanyang sarili na kapos-palad dahil sa pananakit kay Alvin. Ang karamihan ng mga estudyante ng Dragon at Phoenix Academy ay napuno ng pagsamba sa likas na talento at lakas ni Alvin mula pa noong una. Ngayon, nang marinig nila ang nangingibabaw na pagkilos ni Alvin, naramdaman nilang kumulo ang kanilang dugo. Horace. Matapos matanggap ni Flame Young Master, Simon, ang balita, sumimangot siya. Ang lalaking iyon, sa lahat ng mga tao, siya talaga ang pumunta at sinaktan si Alvin. Ngunit si Alvin talaga ang naging dahilan ng pagkawala ng mukha ni Prince Sheng. Siguro kung ano ang magiging reaksyon ng aking Imperial Uncle. Si Horace ay pinsan na kapatid ni Simon.
Alvin. Sa isang tahimik na silid, isang magandang babae na tila nanggaling sa isang painting ang bahagyang bumantong hininga. Kuya, si Alvin ay isa na ngayong ika-4 na antas ng Void Prying stage na martial artist. Siya lamang ang nasa loob ng silid, at nagsasalita siya sa hangin. Medyo kakaiba ang atmosphere sa kwarto. Kung narito si Alvin, tiyak na makikilala niya ang babaeng ito. Eksakto ang Float Fairy, si Arian. Samantalang ang pag-ungol ni Float Fairy ay tiyak kay Zither Young Master na nasa malayong lugar. Kinuha ni Zither Young Master si Alvin bilang kanyang panghabang buhay na kaaway, at naging sanhi ito ng labis na pag-aalala ng kanyang kapatid na babae. Ang pagpapabuti ni Alvin ay naging sanhi ng kanyang pagkabigla. Mabilis na lumipas ang isang buong gabi. Madaling araw. Huminto si Alvin sa pagdadalisay at iniligpit ang kaldero, at pagkatapos ay humikab siya. Malapit na ang oras. Nagpakita ng ngiti sa mukha ni Alvin habang tinitingnan niya ang maraming bote ng medicinal pill sa kanyang harapan. Squeak squeak, ang munting gintong daga ay tumunog sa isang napapanahong paraan. Pagkatapos magpahinga ng isang gabi, ang maliit na gintong daga ay na-refresh. Munting ginto. Tumingin si Alvin sa maliit na gintong mouse at sinabing, bibigyan kita ng misyon ngayon. Ibalik si Senior Brother Sonny sa Stalactite Cave sa Megrez Peak. Tandaan, huwag magdulot ng gulo. Nang matapos siyang magsalita, seryoso si Alvin. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga ay bahagyang natuwa nang marinig niyang makakaalis na siya sa imperial na lungsod. Nang makita niyang inalis ng maliit na gintong daga ang mga gamot na nasa spatial collar sa kanyang leeg, nakangiting sinabi ni Alvin, sige. Bumalik ka ng maaga. Alam ko, Kuya Alvin. Ang maliit na gintong daga ay tumugon sa pamamagitan ng voice transmission bago nag-transform sa isang gintong ilaw na umalis sa silid at umalis sa akademya, at sa isang kisap mata, siya ay pumasok sa kabila ng mga ulap. Samantalang sa labas ng napakagandang bahay sa pagitan ng inner hall at outer hall, isang matandang lalaki ang nakatayo doon at tumingin sa direksyon na iniwan ng maliit na gintong daga. Hindi ko talaga akalain na ang maliit na gintong mouse na ito sa tabi ni Alvin ay kayang pumatay ng pangalawang level na Void Initiation stage na martial artist. Ang matanda ay tiyak na vice din ng akademya, si Marlon. Sa pasabog na ugali ni Prinsipe Sheng. Malamang nakapasok na siya ngayon sa palasyo, di ba? Bulong ni Marlon, ngunit tila hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Ang Imperial Palace ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang Imperial Palace ng Azure Forest Imperial Kingdom ay napakalawak, at hindi ito may kukumpara sa Imperial Palace ng Crimson Sky Kingdom. Sa kasalukuyan, nasa isang pavilion sa loob ng Imperial Palace. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may burden na damit na nagmamadaling tumayo roon at magalang na nagsabi, Imperial Brother, naghahanap ako ng madla. Samantala, lumabas ang isang eunuko mula sa pavilion at tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit, at pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang ngiti, Prinsipe Sheng, pinapasok ka ng kanyang kamahalan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit ay si Prince Sheng ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang nakababatang kapatid ng ibang ina ng Emperor. Tumango si Prince Sheng at naglakad papasok ng may malalaking hakbang. Pagkatapos niyang pumasok sa pavilion, isang magandang pinalamutian na malaking bulwagan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, sa yulunan ng bulwagan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng imperial na damit na may napakaranggal na tindigang umupo ng tuwid doon. Sa likod ng marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang matandang lalaki na may payat na hitsura na nakatayo roon na parang anino na walang ekspresyon sa kanyang mukha, at pinigilan ang aura ng matanda. Kitang-kita ang pagkakakilanlan ng middle-aged man. Ang emperador ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kapatid na imperial. Si Prinsipe Sheng ay yumuko ng may paggalang sa emperador. Imperial brother, hindi na kailangan ng formalidad. Itinaas ng Emperor ang kanyang kamay at pinigilan si Prinsipe Sheng, pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata habang nagtatanong. May importante bang bagay na nagmadaling pumasok si Imperial Brother sa palasyo para makita ako sa madaling araw?
Imperial brother, kailangan mong manindigan para sa iyong pamangkin. Yumuko si Prince Sheng at nagsalita na may galit na ekspresyon. Kumislap ang tingin ng Emperor habang dahan-daang nagtanong. Ano ba talaga ang nangyari? Sinabi ni Prince Sheng sa mahinang boses, Imperial brother, isang estudyante mula sa Dragon at Phoenix Academy ang nagdulot ng gulo sa aking caged battle arena kahapon. Hindi lang niya pinahintulutan ng demonyong halimaw sa kanyang tabi na pumatay ng isang ikasyam na antas ng Void Prying Stage Revered Elder ng aking ari-arian, nakapatay pa ito ng pangalawang antas na Void Initiation Stage Manager ng aking caged battle arena. Bukod dyan, 10 beses din niyang ginawaran si Heng ng kowtow sa kanya. Nang magsalita siya dito, nagsalita si Prinsipe Sheng ng may matuwid na galit. Imperial brother, kahit anong kasalanan ni Heng, dugo pa rin ng Imperial family ang dumadaloy sa loob niya. Hindi lang ito ang naging dahilan ng kahihiyan ng Prince Shenji's estate ko, naging sanhi din ito ng kahihiyan sa Imperial family. Kaya, hinihiling ko na pahintulutan ako ni Imperial brother na magtungo sa akademya at hanapin ang estudyanteng iyon para tuligsain ang kanyang mga krimen. Nagsalita si Prince Sheng sa isang matatag na boses. May nangyaring ganito. Napataas ang kilay ng Emperor nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nagtanong siya. Sino ang estudyante ng Dragon at Phoenix Academy? Imperial brother, tiyak na nakaligtas sa 7-star sword sect, si Alvin. Nang matapos siyang magsalita, nagsalita si Prinsipe Sheng sa bawat salita ng may matinding galit. Alvin. Tumaas ang kilay ng Emperor at naglabas ng marangal na aura. Sigurado ka bang siya yon? Oo. Tumango si Prince Sheng. Kapatid na Imperial, kung sino man iyon, maaari kitang payagan na makaganti sa estudyante. Ngunit hindi si Alvin. Umiling ang Emperor. Hindi. Natigilan si Prince Sheng, at ipinakita niya ang isang ekspresyon ng hindi pagbibitiw. Imperial brother, bakit ganito? Walang pakialam na sinabi ng Emperor, Imperial brother, sa palagay ko ay narinig mo na si Alvin at alam mo ang kanyang likas na talento. Sa kasalukuyan, ang pagpili para sa martial competition ng 10 Dynasties ay nalalapit na, at ito ay may pambihirang kahulugan sa aking Azure Forest Imperial Kingdom. Huminga ng malalim si Prince Sheng at nagsalita sa malinaw na boses. Imperial brother, maaari bang ang aking Prince Shenji's estate ay kailangang magdusa ng kahihiyang ito ng ganoon lang? Prinsipe Sheng. Bahagyang lumungkot ang mukha ng Emperor nang makita niyang nagmamalabi si Prinsipe Sheng, at maging ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Prinsipe Sheng ay nagbago. Pansamantalang hindi ko alam ang buong kwento ng bagay na ito. Pero naiintindihan ko iyong anak mo, at lagi siyang nagdudulot ng gulo. Just drop this matter, there's no need to say anything further. You can leave now. Nang matapos magsalita ang Emperador, determinado ang kanyang saloobin. Oo, Imperial brother. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Prinsipe Sheng ang katatagan ng Emperador, at huminga siya ng malalim bago nagpaalam at umalis. Sa sandaling lumingon siya, ang mga mata ni Prince Sheng ay kumikislap sa sobrang lamig na mga ilaw. Alvin, pinatay mo ang mga eksperto sa aking ari-arian, pinahiya ang aking anak, at pinahiya ang aking ari-arian. Tiyak na papapatayin kita ng walang kabuluhang kamatayan. Nagagawang protektahan ka ni Imperial brother sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi kanya mapoprotektahan magpakailanman. Ang walang hangganang layunin ng pagpatay ay namumuo sa puso ni Prinsipe Sheng. Marahil ay oras na para hanapin ang 3 dakilang leader ng sekta ng Azure Forest Trisect para sa isang talakayan. Sa pakikipag-coordinate ko sa kanila mula sa loob, tiyak na madaling patayin si Alvin. Isang nakakabaliw na pag-iisip ang lumitaw sa puso ni Prinsipe Sheng, at ang kaisipang ito ay mahirap nang pigilan pa. Pagkatapos niyang lisanin ang Imperial Palace, umalis si Prince Sheng sa Imperial City at tumungo sa Hilaga. Sa Hilaga, ang dating Snow Moon Sect ay nasa loob ng isang kumpol ng mga bundok na umuulan ng nyebe sa buong taon, at ito ay isang mundo ng yelo at nyebe. Ngayon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mundong ito ng yelo at nyebe. Sect Leader Hunts. Isang malakas na boses ang tumunog, at niyanig nito ang kumpol ng mga bundok hanggang sa ang puting nyebe ay nagsimulang manginig.
Whoosh! Isang figure ang pumailang lang sa langit. Isa itong middle-aged na lalaki na nakasuot ng silk headdress at may hawak na feathered fan. Prinsipe Sheng. Ang dating sect leader ng Snow Moon Sect, si Jason, na kasalukuyang isa sa 3 dakilang leader ng sekta ng Azure Forest Tri-Sect ay nakita ang hindi inaasahang panauhin sa harap niya at bahagyang nagulat. Si Prince Sheng, Bane, ang nakababatang kapatid ng Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom ay palaging walang relasyon sa kanya, at si Prince Sheng na bumisita ngayon ay nakakagulat sa kanya. Sect Leader Hunts, hindi mo ba ako iimbitahan? Tanong ni Bane. Prinsipe Sheng, mangyaring pumasok. Bahagyang ngumiti si Jason habang inimbitahan si Bane. 547. Ang mahusay na bulwagan na napuno ng mainit na hangin kung ihahambing sa nagyayelong malamig na mundo sa labas ng bulwagan ay ganap na parang dalawang matinding magkasalungat. Sa kasalukuyan, nakaupo sina Jason at Bane na magkaharap sa loob ng malaking bulwagan. Prinsipe Sheng, gumawa ka ba ng isang espesyal na paglalakbay upang makita ako? Diretso sa punto si Jason. Eksakto. Tumango si Bane, at ang apoy ng galit ay lumundag sa kanyang mga mata habang sinabi niya sa mahinang boses, Sect Master Hunts, dumiretso ako sa punto. I came to look for you this time higit sa lahat dahil gusto kong makipagtulungan sa iyong Azure Forest Tri-Sect. Magtulungan. Natigilan si Jason, at pagkatapos ay umiling siya at ngumiti. Prince Sheng? Ayon sa aking pagkakaalam, ang ating Azure Forest Tri-Sect ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon sa iyong Prince Shenji's estate, kaya anong pakikipagtulungan ang sinasabi mo? Sect Leader Hunts, gusto kong makipagtulungan sa iyong Azure Forest Tri-Sect sa koordinasyon mula sa loob at labas para patayin si Alvin. Si Bane ay nagsalita sa bawat salita. Alvin. Dahil sa mga salita ni Bane, bahagyang dumilat ang mga mata ni Jason. Prince Sheng. Ayon sa aking kaalaman, si Alvin ay isang estudyante ng Dragon and Phoenix Academy, at sa isang tiyak na lawak, siya ay protektado ng iyong Imperial family. Eksakto. Tumango si Bane habang may bakas ng layuning pumatay sa kanyang mga mata. It's precisely because that Imperial brother of mine is protecting him kaya naisipan kong makipagtulungan sa Azure Forest Tri-Sect mo para patayin siya. Nagtataka ako kung paano sinaktan ni Alvin si Prinsipe Sheng. Tanong ni Jason na may interes. Binanggit ni Bane ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng may galit. Ang uri ng mouse na demonyong hayop sa tabi ni Alvin ay kayang pumatay ng pangalawang antas na void parting stage martial artist. Tumaas ang kilay ni Jason. Prinsipe Sheng, alam mo ba ang eksaktong paglilinang ng demonyong hayop na iyon? Hindi ko alam yon. Umiling si Bane, pagkatapos ay tila may naisip siya at nagtanong. Sect Leader Hunts, ayon sa aking pagkakaalam, ang iyong Azure Forest Tri-Sect ay dapat na walang iba kundi ang patayin ng Alvin na iyon at magdiwang pagkatapos. Ngunit nagtataka ako kung bakit siya nabubuhay pa hanggang ngayon. Sa likas na talento ni Alvin. Maaaring walang makakapantay sa kanya sa Azure Forest Tri-Sect pagkatapos ng 10 taon. Nang matapos siyang magsalita, kumikislap ang mga mata ni Bane na may maliwanag na liwanag. Ito ay isang bagay na hindi niya nagawang ibalot ang kanyang ulo sa buong panahon. Kung siya ay isang sect leader ng Azure Forest Tri-Sect, kapag nalaman niya na si Alvin ay nasa Dragon and Phoenix Academy, tiyak na hindi siya magtitipid sa pagpatay kay Alvin. Masyadong malaki ang banta ni Alvin. Prince Sheng, hindi ko itatago sa iyo ang katotohanan. Halos 1 taon na ang nakalipas, ang aming Azure Forest Tri-Sect ay kumilos laban kay Alvin. Ang mga umaagos na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Jason habang dahan-dahan niyang sinabi, noong oras na iyon, ang aming Azure Forest Tri-Sect ay nagpadala ng 2 pang-6 na antas ng Void Initiation Stage Guardian Elders upang magtungo sa Imperial City at maghintay ng pagkakataon na patayin si Alvin. Gayunpaman, ang 2 Guardian Elder na iyon sa halip ay naglaho sa hangin, at para silang nag-evaporate mula sa mundo. Dahil dito ang ating Azure Forest Tri-Sect ay hindi nang ahas na magmadaling kumilos. Natapos magsalita si Jason ng sabay-sabay. Nang magsalita siya dito, ang mga mata ni Jason ay nagpakita ng bakas ng takot.
Bukod pa riyan, ang kanyang personal na alagad, si Liu Yu, ay nawala ng walang bakas. Ayon sa kanyang hula, malamang na sinalubong ng kapahamakan ang kanyang alagad. Ano? Malungkot ang mukha ni Bane. Dalawang eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-6 na antas ang nawala ng walang bakas. Baka ito ay ginawa ng demonyong hayop sa tabi ni Alvin. Malamang hindi. Umiling si Jason. Kung ang demonyong hayop sa panig ni Alvin ay may lakas na pumatay ng dalawang eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Sa tingin mo ba hindi siya maghihiganti sa ating Azure Forest Trisect para sa 7-star Sword Sect? Biglang naunawaan si Bane. Talaga. Kung ang demonyong hayop sa panig ni Alvin ay may lakas na pumatay ng dalawang eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-6 na antas, tiyak na hindi papabayaan ni Alvin ang Azure Forest Trisect. Maaari bang hanggang sa mahanap ng iyong Azure Forest Trisect ang dalawang Guardian Elder na iyon, hindi kikilos ang iyong sekta laban kay Alvin? Nagsalita si Bane at nahulaan. Ayon sa aking haka-haka, marahil ang dalawang Guardian Elder ay pansamantalang nagtago ng kanilang sarili dahil sa isang bagay, at imposibleng ito ay nauugnay kay Alvin. Sa tingin ko, ganoon din. Ngunit ang iba pang dalawang sect leader sa halip ay nagsusulong na maging ligtas, sabi ni Jason. Ang pagiging nasa ligtas na bahagi ay talagang isang pangangailangan. Ngunit ang pagkilos na hayaang lumaki si Alvin ay hindi marapat. Sabi ni Bane. Prince Sheng, sinabi mo kanina na gusto mong makipagtulungan sa amin sa pamamagitan ng pag-coordinate mula sa loob at labas para harapin si Alvin. Sa palagay ko ay may mature kang ideya, at handa akong makinig sa mga detalye. Tanong ni Jason kay Bane. Si Alvin ay natural na hindi alam na isang mahusay na pamamaraan ang lumalapit sa kanya ngayon. Sa kasalukuyan, tahimik siyang naglilinang sa akademya habang hinihintay niya ang pagdating ng Genius Competition na kalahating buwan na lang. Ang kompetisyon ng henyo ay magpapasya sa mas malakas na 5 tao sa huli, at ang 5 taong ito ay makakakuha ng 5 pwesto upang magtungo sa Darkstone Empire. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, hindi mahirap sakupin ang isa sa 5 pwesto, ngunit ang target ngayon ni Alvin ay hindi ang pwesto mula sa kompetisyon ng henyo. Ang pagkuha ng lugar na iyon ay walang pag-aalinlangan sa kanya, at hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito. Ang kanyang kasalukuyang target ay makapasok sa Void Initiation Stage sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, mabubuksan niya ang Sword Monarch's treasure kasama ang iba pang may-ari ng 8 Jade Sword. Ang Sword Monarch's treasure ay isang kayamanan na naiwan ng isang espada na naglilinang ng Martial Monarch, at maaaring may mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanya sa loob nito. Sa kasamaang palad, kahit na ang Rebirth Pill ay matatawag na heaven-defying, at nagagawa nitong lubos na mapabuti ang aking cultivation. Mayroon lang akong core medicinal catalyst. Napabuntong hininga si Alvin. Ang pinakamahalagang material ng Rebirth Pill ay ang dugo ng Scarlet Phoenix. Gayunpaman, bukod sa pangunahing medicinal catalyst, ang dugo ng Scarlet Phoenix, ang Rebirth Pill ay nangangailangan pa rin ng isa pang 2 pang pangalawang medicinal catalyst. Bagamat ang 2 pangalawang panggamot na catalyst na iyon ay hindi maituturing na bihira sa mga dayuhang lupain, ang mga ito ay lubhang mahirap makuha sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty. Lahat ng mga taon na iyon, pagkatapos ubusin ng Rebirth Martial Emperor ang Rebirth Pill, naranasan niya ang maraming taon bago niya tuluyang masipsip ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill at makalusot mula sa unang antas ng Martial Emperor Stage hanggang sa ika-4 na antas ng Martial Emperor Stage sa isang pagkakataon, at nadurage niya ang lahat ng iba pang Emperor sa Cloud Conal. Nanginginig sa takot si Alvin nang maisip niya ang nakakatakot na lakas ng gamot na nasa loob ng Rebirth Pill. Ang nakapagpapagaling na lakas na iyon ay matatawag na heaven-defying. Ang pinakamahalaga, ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill ay napakabanayad. Ang isang tao o demonyong hayop ng anumang paglilinang ay nagawang ubusin ito. Maaari lang akong maghintay hanggang makarating ako sa Darkstone Empire pagkatapos ay hanapin ito sa Dark Cloud Dynasty. Naisip ni Alvin sa kanyang puso.
Ang iba pang materyal na panggamot ay hindi maganda dahil nakuha na niya ang dugong Scarlet Phoenix na pinakamahirap makuha at kulang lang siya sa dalawang pangalawang panggamot na catalysta. Hanggat nakuha niya ang dalawang uri ng pangalawang medicinal catalyst na iyon, magagawa niyang pinuhin ang rebirth pill. Ngayon, umaasa lang si Alvin na mahahanap niya ang dalawang panggamot na materyales sa Dark Cloud Dynasty. Marahil maaari akong humingi ng tulong kay City Governor Feng pagkatapos kong makarating sa Dark Cloud Dynasty. Samantala, hindi naiwasang maalala ni Alvin si Wilbur Flare at ang iba pa niyang nakilala sa Phoenix Nest City ng Darkstone Empire noong mga nakaraang taon. Sinabi ni Wilbur na maaaring pumunta si Alvin sa Flare clan upang hanapin siya kapag dumating na si Alvin sa Dark Cloud Dynasty sa hinaharap. At saka, Irish. Mas malapit na siya sa edad na 30 ngayon. Umaasa ako na makakagawa ako ng paraan para matulungan siya bago siya mag-30 taong gulang. Taglay ni Irish ang pambihirang fire spirit body. Kung walang paraan upang harapin ito bago siya maging 30, tiyak na sisubog si Irish mula sa nakakulong na enerhiya sa kanyang katawan. Bagamat ang relasyon nila ni Irish ay hindi pa umasenso hanggang sa pagiging pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae, palagi siyang nakadarama ng malambing at protection sa maganda at mainit na dalagang iyon. Kung maaari lang, ayaw ni Alvin na makita siyang pumanaw ng ganito. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Sa panahong ito, ipinadala ng Little Gold si Sonny sa Stalactite Cave sa Megrez Peak at bumalik. Ngayon, madaling araw pagkatapos ng almusal, ang grupo ng mga mag-aaral ng Dragon at Phoenix Academy ay nagtipon-tipon. Lahat, mula ngayon, malulusaw na ang Dragon at Phoenix Academy. Makakabalik kayong lahat sa kapangyarihang kinabibilangan ninyo. Bukas, lahat kayo ay makakaasa sa Dragon at Phoenix Academy Student Command Token na nasa inyong mga pag-aari para pangunahan ang mga senior mula sa mga kapangyarihang galing sa lahat sa Imperial Palace para panoorin ang henyong kompetisyon. Sa oras na iyon, magkakaroon ng isang tao upang tipunin ang mga token ng utos sa iyong mga pag-aari. Ngayon, lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay. Mabagal na nagsalita ang Vice Dean na si Marlon. Biglang tumahimik ang mga estudyanteng naruroon. Lalo na ang ilan sa mga mag-aaral sa outer hall, dahil nagtanim sila ng malalim na pagkakaibigan sa pagitan ng isa't isa, at pagkatapos ng araw na ito, lahat sila ay magkakahiwalay na ng landas. Lahat sila ay nakaramdam ng ayaw. Gayunpaman, ang lahat ng mabubuting bagay ay dapat na matapos, at gaano man sila ayaw, kailangan nilang umalis sa huli. Vice Dean Colton, Palm. Tumango si Alvin kay Marlon, at pagkatapos ay tumalikod siya para umalis kasama sina Lucius at Henry. Magkita tayo bukas. Ang voice transmission ni Marlon ay pumasok din sa mga tainga ni Alvin. Pagkaalis ng tatlong grupo ni Alvin, sunod-sunod na umalis ang grupo ng mga estudyante sa akademya. Arian. Pinakapal ni Flame Young Master, Simon, ang kanyang mukha at sumunod sa likod ng Flute Fairy, si Arian. Simon, binabalaan kita, huwag mo na akong sundan. Tumagilid ang mga kilay ni Flute Fairy, at para siyang babaeng tigre na nagpapakita ng kanyang lakas. Ngunit lubos na hindi pinahintulutan ni Simon ang kanyang sarili na itulak palayo. Marahil, hanggat hindi nagpakasal si Flute Fairy, hindi siya susuko sa paghabol kay Flute Fairy. Pagkaalis ni na Alvin, Lucius, at Henry sa akademya, sabay silang kumain. Pagkatapos kumain, Alvin, gusto mo bang sumama sa akin sa Spring Night House? Tumingin si Henry kay Alvin na may pagdududa na ekspresyon. Hindi. Umiling si Alvin, at ang kanyang tono ay determinado at mapagpasyahan. Umiling si Henry, pagkatapos ay sumulyap siya kay Alvin bago tumingin at kay Lucius, at bumantong hininga siya. Ang boring talaga. Minsan may pagdududa pa ako kung interesado ka ba sa mga babae. Sword Young Master, mas interesado akong makipag-sparring sa'yo. Nagsalita si Alvin ng bawat salita. Eksakto, interesado akong makipag-sparring sa iyo, Sword Young Master, pati na rin. Tumingin si Lucius kay Henry, at ang hangarin ng labanan sa kanyang mga mata ay lumakas. Inilibot ni Henry ang kanyang mga mata kina Alvin at Lucius. Hindi ako mapakali sa inyong dalawa.
Nang matapos siyang magsalita, diretso siyang tumalon sa bintana at umalis sa Spring Night House para magsaya. Samantalang pagkatapos kumain ni na Alvin at Lucius, umalis sila sa restaurant at nagtungo sa Weapons Craftsman Guild. Ang Weapons Craftsman Guild ay may kabuoang 5 palapag. Ang unang palapag ay ang pangunahing bulwagan upang maglathala at tumanggap ng mga takdang aralin. Ang ikalawang palapag ay ang lugar upang magpahinga at i-verify ang grado ng isang Weapons Craftsman at upang ipamahagi ang badge ng Weapons Craftsman. Ang ikatlong palapag ay ang Weapons Refinement Room na eksklusibo sa Guildmaster na si Rolly. Ang ikaapat na palapag ay ang lugar ng pahinga para sa mga manggagawa ng Weapons Craftsman Guild. Ang ikalimang palapag ay ang tirahan ni Rolly. Nang marinig niya na gustong manatili ni Alvin ng isang gabi, agad na inutusan ni Rolly ang mga manggagawa na ayusin ang isang silid sa ikalimang palapag para kay Alvin. Bagamat ayaw ni Alvin na maging guro ni Rolly, sa puso ni Rolly, kinuha na niya si Alvin upang maging guro niya mula pa noong una. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.